Ang tugatog ng buhay. Kabanata 989. Nang gabing iyon, lasing si Alex sa mga tuhod ng isang magandang ginang. Isang gabi ang kanyang pagtulog kasama ang magandang ginang, si Richit Asteris. Sa susunod na araw, ang araw ay sumikat ng maliwanag at ito ay isang magandang araw. Gayunpaman, ang mood ni Sophia Helton ay naging napakababa. Kagabi, nagpunta siya sa emergency care department ng Premier Hospital ng Magdamag upang suriin ang mga nakaukit na sugat sa kanyang mukha. Nang tanggalin niya ang kanyang maskara, kitang-kita niya ang mga ekspresyon at titig ng doktor at mga nurse na kinauukulan na gustong tumawa ngunit tiniis nila ito ng hirap. Sa pagtitiis ng pakiramdam ng panunuya, sa wakas ay natapos ng gamutin ang kanyang sugat ngunit ang ilang mga salitang iyon ay hindi mawawala sa maikling panahon. Wala siyang tulog sa gabi. Bigla niyang naalala ang napakasikat na produktong pangtanggal ng peklat sa City Salon kamakailan. Nagkataon lang na bilang social queen ng California, nagkaroon siya ng konting kakilala kay Hailey. Kaya naman agad niyang tinawagan si Hailey, umaasang bibigyan niya ng prioridad ang paggamit ng Lush Scar Removal Cream. Gayunpaman, ang sagot na nakuha niya ay, "Paumanhin, Miss Helton. Na-blacklist ka ng serye ng mga produkto ng Lush Cosmetics kaya hindi ko ito maibenta sa iyo." "Ano ang sinabi mo?" Galit na galit si Sophia. "May mali ba? Ano ang inilagay sa akin ng Lush Cosmetics sa blacklist? Anong ibig nilang sabihin? Gayon din, hindi mo ba gustong patakbuhin ang iyong City Salon at Belle Blossom sa California? Naniniwala ka ba na kaya kung isara lahat ng salon mo sa isang tawag lang? Maaari ko pang ibagsak ang kumpanya ng real estate ng asawa mo sa bingit ng buhay at kamatayan." Nakangiting sabi ni Hailey, "Hindi ako naniniwala." Sa sobrang galit ni Sophia ay saysabog na siya. "Ikaw, Miss Lawson, maghintay at tingnan. Hintayin mo na lang na parusahan ka ng mga Coleman at ng asawa mo." Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Hailey, may isang tao na hindi masasabi ang sitwasyon. Maaari mo ring eyebrows ang thriller at hanapin ang iyong sariling pangalan. O, hanapin muli ang pangalan ng iyong Panginoon. Halika at kausapin mo ulit ako pagkatapos nito. Nang matapos magsalita si Hailey, tumawa siya bago ibinaba ang tawag. Bago ibinaba ang tawag, tila narinig ni Sophia ang boses ng lalaki na nagsasabing, opinionated ang babaeng ito. Bakit hindi hayaang i-practice ni Asher ang kanyang mga kasanayan sa calligraphy sa kanyang mukha pagkatapos ng ilang sandali? Masasabi niyang ang lalaking iyon ang pinuno ng grupo ng mga tao sa Red Mill kahapon ng gabi. Thousand Miles conglomerate man iyon o ang pamilya Yao, lahat sila ay nakinig sa kanyang mga utos. Kung talagang sinabi niya kay Asher, tiyak na mahihirapan siya. Pagkatapos noon ay agad nilabas ni Sophia ang kanyang phone at binuksan si Thriller. Inanap niya ang sarili niyang pangalan. Kagad nagpop-up ang isang dynamic na video na may nakaukit na babae na "I'm a beach" sa harapan. Nagsuklay pa siya at nag-pose sa harap ng kamera. Gusto niyang sa mukha ng una niya itong makita. Nang muli niya itong tingnang mabuti, hindi ba iyon ang hitsura niya ngayon? Ang publisher, Little Cute Devil. Dami ng likes, 3 milyon. Dami ng komento, 18,000. Halaga ng pagbabahagi, 73,000. Pagkabukas ng comment section ay halos magluwa ng dugo si Sophia. Hindi lang ang tunay niyang pangalan at address ng bahay ang nabunyag dito, may nag-expose pa na may relasyon siya sa kung anong klaseng lalaki. Noong mga araw ng kanyang pag-aaral, nakialam siya sa isang mag-asawa at nahuli pa ng mga miyembro ng student council dahil sa pagsasagawa ng pangangalo niya sa hostel. Sa huli, hindi siya naparusahan matapos maging kasintahan ng presidente ng student council. Sino to? Sino ang taong ito? Nagdilim ang paningin niya at nawalan siya ng malay. Talagang naging masama ang pangalan ni Sophia Helton. Mula ngayon, ang salitang beach ay palaging kasama niya. Si Richit Asteris. Para sa araw na ito ay nakatadhana na maging ang pinakaswerteng araw para sa mga netizen na nabuhay para sa mga drama. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa isang dilag na sumisira sa isang Rolls-Royce Silver Phantom ay naging pinakasikat na balita sa internet. Kung ikukumpara sa mababang kalidad na panunukso na video ng "I'm a Beach" ni Sophia, ang gawa ni Dorothy ay talagang nakakuha ng maraming netizens upang sundan. Ang nangungunang marangyang kotse, pinakamagandang babae na nakatayo para sa kanyang ina laban sa pinakamayamang pamilya ng West California. Ang alinman sa mga pariralang iyon ay naging katiyakan sa trapiko sa network.
Kapag pinagsama-sama ang lahat ng mga pariralang iyon, nagdulot ito ng parang tsunami na chain reaction. Hindi mabilang na mga tao ang sumusubaybay sa mga paa ng babaeng lead, si Dorothy. Kagad pagkatapos, ang Dorothy Essex ay naging isang tanyag na keyword sa internet. Ang pinakamagandang babae ng California. Ang CEO ng Essex Conglomerate. Ang kanyang asawa ay isang walang kwentang manugang sa bahay. Walang nakakaalam kung sino ang huling naglantad. May nagpost kay Alex bilang walang kwentang manugang sa internet, buti na lang walang interesado sa tunay na pagkatao ng walang kwentang manugang. Ang alam lang nila, ang walang kwentang manugang na ito ay nagpakasal sa loob ng 1 taon at hindi pa niya nahawakan ng kamay ng sariling asawa. Sapat na iyon para malaman nila. Gayunpaman, iyon lamang ang mga bagay na ikinababahala ng pangkalahatang publiko. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 990. Gayunpaman, sa mataas na lipunan ng Amerika sa loob ng mundo ng martial art, lalo na sa loob ng domain ng 8 maharlikang pamilya, isang piraso ng balita ang bamaha tulad ng isang hayop sa magdamag. Ang dakilang elder ng pamilya Coleman ng Missouri, isang grandmaster, ay bumagsak. Ang patriarch ng pamilya Coleman, si Wesley Coleman, ay bumagsak. Ang susunod sa linya ng patriarch ng pamilya Coleman, si Abel Coleman, ay bumagsak. Kristen Coleman, ang pinakabatang earth-ranked martial artist ng Amerika, ay pinugutan na ng ulo. Isa na lang sa 4 na dakilang prinsesa ang natitira. Missing in action ang 3 pang prinsesa. Ang kalahati ng mga ari-arian ng pamilya Coleman ay babayaran sa Stormers. Nang lumabas ang balita, parang wave of terror na tinangay ang buong mundo ng martial arts sa Amerika. Naalarma pa ang mataas na lipunan at ilang opisyal ng gobyerno ang lumapit para imbestigahan ang mga detalye. Maraming tao sa 8 maharlikang pamilya ng Amerika ang nagpagalit sa matandang magnanakaw na si Zane Stormers dahil sa pagiging masyadong matapang. Siya ay napromote lamang sa isang grandmaster at siya ay naglakas loob na gumawa ng kanyang paglipat sa pamilya Coleman. Hindi lang niya pinatay ang grandmaster ng pamilya Coleman, ngunit nilustay pa niya ang kanilang mga ari-arian. Siya ay tunay na isang itim na tupa at isang matandang demonyo sa mundo. Dapat siyang parusahan ng lahat. Sa kasamaang palad, ito ay isang mahusay na sigaw at maliit na lana. Walang sino man sa mga maharlikang pamilya ang nangahas na lumabas at dalhin ang pasanin. Sa pinakamaganda, naghagis lang sila ng mga hindi nakakapinsalang akusasyon. Gayunpaman, ang Stormers ay ang isa na kinurot ng ulo. Ang mga Coleman ang unang nambuli sa mga Stormer. Ang pagganti ng Stormers ay makatwiran. Maging ang Divine Constabulary ay walang masabi tungkol dito. Ang pinakamahalagang bagay ay, maliban sa pamilyang Rockefeller na biglang nawala, ang iba pang 7 pamilya ay may katulad na lakas. Ang mga grandmaster ang kanilang trump card at hindi nila basta-basta ipapakita sa kanila. Kung hindi kinuha ng mga grandmaster ang mga bagay sa kanilang mga kamay habang ang iba ay nagprotesta sa lugar ng Stormers, tiyak na pagod na sila sa pamumuhay, tama ba? Anyway, ang araw na ito ay isang araw para sa mga keyboard warriors. Kinain nila ang pinakamatamis na melon at iniluwa ang mga buto sa lahat ng lugar. Gayunpaman, mayroon ding mga tao na hindi nagbigay pansin sa mga ito. Hindi dahil sa ayaw nilang pansinin sila, ngunit wala silang pakialam sa kanila. Halimbawa, ang Rockefellers ng California. Ito ay dahil ngayon ang huling araw ng ultimatum na ibinigay ni Alex para sa pamilyang Rockefeller. Ngayon din ang araw na darating si Alex at babawiin ang Rockefeller Manor. Ngayon, ang lahat ng Rockefeller ay hindi pumasok sa trabaho sa Rockefeller Group. Kung ikukumpara sa Rockefeller Manor, ano ang isang araw na walang pasok sa trabaho? Sa katunayan, si Noah, Natalie at ang asawa ni John, si Olivia ay nagplano para sa pinakamasama, inilipat nila ang ilan sa mga mahahalagang bagay mula sa manor sa ibang mga lugar. Ang dahilan kung bakit hindi sila umalis ay dahil hindi nila ito kayang bitawan. Bueno, noong binili ni William Rockefeller ang manor na ito, gumastos siya ng halos $200 milyong. Gayunpaman, si Alex ay 7 o 8 taong gulang pa lamang noon. Ngayong lumipas na ang 15 o 16 na taon, tumaas ang presyo ng mahigit 10 ulit. Paanong hindi siya heartbroken? Nakipag-usap sila sa isang pribadong pagpupulong at nagpa siya na maaaring bawiin ni Alex ang manor, ngunit kailangan niyang magbayad ng hindi bababa sa $1 bilyong. Pagkatapos ng lahat, ang pangalan ni Bill Rockefeller ay nakasulat sa sertipiko ng pagmamay-ari. Kung
Kung wala ang lahat ng kanilang pinagsamang pirma, hindi niya ito mababawi. Alas 12 na ng tanghali pero hindi pa nagpapakita sina Alex at Brittany. Sabi ni Mariah Hamilton, darating ba sila o hindi? Nakalimutan na ba nila ito? Sumagot si Olivia, ang ari-arian na ito ay nagkakahalaga ng ilang bilyong dolyar, paano nila ito makakalimutan? Anyways, sasabihin ko ng harapan. Kahit gaano karaming pera ang iaalok ni na Alex at Brittany, kukunin ko ang 500 milyong dolyar sa pagkakataong ito. Ito ang nararapat sa ating pamilya. Nag-iisip ka masyado. Umisi si Mariah, the Rockefellers' properties are reserved for the Rockefellers only. Walang Rockefeller na natitira sa iyong pamilya. Paano ka, isang tagalabas, kumuha ng pera? Ang 1 milyong dolyar para sa iyo ay ang pinakamahusay sa lahat ng mundo. Kalokohan. Hindi ba tao si John sa pamilya ko? Isa na siyang paralisadong tao. Ano ang kailangan niya ng pera? Nagsimulang magtalo ang mga babae at muntik na silang mag-away. Sa wakas, may dumating. Itinaas ng mga Rockefeller ang kanilang mga ulo upang tingnan. Hindi nila nakita si Alex o si Brittany, ngunit ang dumating ay si Asher at daan-daang mandirigma ng Thousand Miles Conglomerate. Mahinahong sinabi ni Asher, bakit nandito pa kayong lahat? Dumating ako upang kunin ang bahay sa ngalan ni Mr. Rockefeller. Tama lang, mangyaring lagda ng iyong mga pangalan sa kontrata sa paglilipat ng real estate na ito. Pagkatapos nito, umalis ka na. Ano? Nasaan si Alex Rockefeller? Bakit hindi siya dumating? Ginoo. Busy ang Rockefeller. Wala siyang panahon para sa mga walang utang na loob na tulad mo. Sa totoo lang, abala si Alex. Sa sandaling ito, may nakilala siyang babae sa isang kafe. Iyon ay ang dalagang nakaitim, si Tita Rockefeller. Kabanata 971. Si Tita Rockefeller ay nagkaroon ng isang napakaganda, nakamamanghang hitsura at isang sexy, mainit na katawan habang nagpapakita ng isang malakas na pambabae na pang-akit. Siya ay tunay na walang kapantay, bihirang kagandahan sa mundo. Gayunpaman, mayroon siyang ugali na hindi kayang lapitan siya ng mga ordinaryong lalaki. Ang kanyang mukha ay napakalamig na tila ito ay maaaring gumawa ng mga tao na makatagpo ng frostbite sa kanilang mga isipan. Gayunpaman, sa tuwing ipinanganak ang isang maapoy na kasakiman, ito ay maglalaho ng walang anyo kaagad. Hindi naiwasang isipin ni Alex pagharap sa gayong babae kahit pagnanasaan ng isang lalaki ang kanyang kagandahan, malamang na-address siya sa mahirap na sitwasyon sa huli. Walang pagnanasang isi silang sa kanyang puso. Mapapahiya din siya sa sarili niya at mapapababa. Nakaupo si Tita Rockefeller sa harap ng bintana. Inindayog niya ang mataas na baso ng alak sa kanyang kamay habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa trapiko sa labas, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Tanong ni Alex, tita ka ba talaga? Gayunpaman, tila hindi niya narinig. Medyo hindi komportable si Alex sa mga ganitong okasyon. Naramdaman niyang kakaiba ang atmosphere kaya kinuha na lang niya ang phone niya at pinindot ang trailer. Sa kanyang sorpresa, ang unang video na lumabas ay ang video ni Dorothy na hinampas ng galit ang isang Rolls Royce. Kailan ito? Natigilan si Alex. Kinusat niya ang kanyang mga mata at hindi siya makapaniwala ng ilang sandali. Kilalang kilala niya si Dorothy. Kailan pa siya naging agresibo noon? Sa pinakamabangis na away noong mga araw ng paaralan, isang galaw lang ang kanyang nagagawa, nananatili itong tahimik at hindi pinapansin. At pagkatapos, kakagitan lang niya ito ng isang beses kung siya ang magkukusa na asar siya. Pagbasag ng kotse. At binasag niya ang isang $80 million top-notch marangyang kotse. Ang taas siguro ng asawa niya. Na-trigger ba siya ng isang bagay? Dahil ba kay Daya? Naalala ito ni Alex. Bago niya basagin ang Rolls Royce kahapon, nakita niya itong kumakain kasama si Daya at ang kanyang pamilya. Narinig pa niyang tinawag siya ni Carrie na isang mabuting manugang. Siya ay palaging isang banga na puno ng paninibugho at ang garapon ay tiyak na binaligtad. Nang maisip niya yon, kinabahan si Alex dahil hindi niya alam kung ano na siya ngayon. Gusto niyang tawagan si Dorothy on the spot. Gayunpaman, ang malinaw na boses ni Tita Rockefeller ay dumaan sa kanyang mga tainga sa sandaling ito. Hoy, hindi ba ito ang iyong dating asawa? Normal na mukha siyang normal na babae pero pwede siyang maging agresibo kapag galit. I think this is all your fault. Sinulyapan ni Alex ang babae bago ibinaba ang ulo para tawagan si Dorothy. Gayunpaman, pinatay niya ang kanyang telepono. Agad siyang tumayo. Tungkol dyan.
Kailangan kong umalis sandali. Pwede mo ba akong hintayin dito? Sabi ni Tita Rockefeller para hanapin ang dati mong asawa. Iniwalayan mo siya, ano ang silbi ng paghahanap sa kanya? Kung talagang nagmamalasakit ka sa kanya, bakit mo pa sinasoli ang sarili mo sa ibang babae? Umupo ka, bawal kang pumunta. Kumunat ang noo ni Alex at sinabing may mga bagay na hindi katulad ng iniisip mo. Hindi ito ang iniisip ko, ngunit nakita ko ito. Hindi kaya wala kang kinalaman sa babaeng artistang iyon na ang alam lang hilahin ka pababa. Ito. May mga dahilan ako. Anong uri ng mga dahilan? May naglagay ba ng kutsilyo sa leeg mo para matulog ka sa kanya? Lahat ng tao ay hindi tapat sa mundo. Walang mabuting tao sa mundo. Ramdam ni Alex ang matinding sama ng loob na nagmumula sa tiyahin na ito. Nasaktan ba siya ng damdamin noon? Umupo ulit si Alex. Napaisip siya at nagpas siyang tawagan si Beatrice. Kung hindi, makaramdam siya ng sama ng loob sa kanyang puso. Sinulyapan siya ni Tita Rockefeller. Sumimsim siya ng alak at nanatiling tahimik. Matapos matanggap ang tawag ni Alex, tuwang-tuwa si Beatrice. Agad niyang sinagot ang tawag. Alex, nasaan ang ate mo? Bakit niya pinatay ang phone niya? Prangka si Alex. Tawag. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 972. Saan pa kaya siya pupunta? Nasa opisina niya at malamang naubusan ng baterya ang kanyang telepono. Bakit mo hinahanap ang kapatid ko? Hindi ba hiwalay na kayong dalawa? Bahagyang naasim si Beatrice sa kanyang puso. Nakita ko ang video ng kapatid mong binasag ang sasakyan kay Trailer. Ano ba talaga ang nangyari? Si Beatrice ang taong mismong nakaranas nito kaya sinabi niya sa kanya ang buong pangyayari. Pagkatapos nito, sinabi niya, hindi mo ba iniisip na ito ay kakaiba? Ang young master ng pamilya Duncan ay talagang nahulog sa aking kapatid na babae pagkatapos niyang basagin ang kanyang kotse. Hindi lang namin kailangang magbayad ng sasakyan, ngunit nagpadala pa siya ng bago sa aking ina ngayon. Tuwang-tuwa ang aking ina at patuloy niyang pinupuri siya bilang kanyang mabuting manugang. Alex, huwag mong sabihin sa akin na gusto mo pa rin ang aking kapatid, hindi ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Alex nang marinig iyon. Iyon Duncan, apo ni Frederick Duncan. Yung B-star na yon, ayaw na niyang gumaling sa cancer niya. Si Tita Rockefeller, na nakaupo sa isang tabi, ay may hindi maharap na antas ng paglilinang. Natural na narinig niya ang buong pag-uusap nila. Matapos sumulyap kay Alex ay lihim siyang napatawa. Sa kabilang banda, sinabi ni Beatrice, Alex, sa palagay ko ay hindi magkatugma ang celestial signs ng iyong kapatid na babae at hindi ito maaaring pilitin. Ang pinakamahalagang bagay ay masyadong sinusunod ng kapatid ko ang aking ina at masyadong malakas ang pagtatangi ng aking ina sa iyo. Mag-asawa man kayong dalawa, siguradong babalik kayo sa dati. Hindi siya katulad ko, tatalikuran ko ang taong minahal ko nang walang pakialam sa nanay ko. Naisip ni Alex, alam kong gusto mong makipagtalo sa akin ngunit hindi ako makikipagtalo sa iyo. Tapos sabi niya, it's fine. Nagtatanong lang naman ako. Paalam na. Hoy, Alex. Beep. Binabagad ni Alex ang telepono. Tumingin sa kanya si Tita Rockefeller at tumawa. Sabi mo hiwalay na kayo. Bakit mo pa iniisip ang bagay ng iyong dating asawa? Ang sino mang lalaking papakasalan niyang muli ay ang kanyang sariling kalayaan. May sarili ka ring babae para sa sarili mo. Bakit gusto mo pa ring sakupin ang iyong dating asawa? Pakiramdam ni Alex ay sarcastic ang mga sinabi nito at hindi kaaya-aya sa pandinig niya. Itinago niya ang kanyang telepono at sinabing, ang aking ama ay inampon ni Bill Rockefeller mula pagkabata at hindi niya alam ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Sabi mo tita-kita pero hindi ako naniniwala sa'yo. Anong ebidensya ang mayroon ka para patunayan na ikaw talaga ang tiyahin ko? Smack! Itinaas ni Tita Rockefeller ang kanyang kamay at hinampas siya sa kanyang noo. Agad naman itong namamaga. Inilibot niya ang kanyang mga mata. Hindi pa ba sapat ito? Siyempre, binugbog ng isang tiyahin ang kanyang handgal na pamangkin. Umisi si Alex habang sinusumpa siya sa puso niya. Gayunpaman, nagpigil pa rin siya dahil napakaraming katanungan sa kanyang puso. Aniya, kung gayon, nakita mo na ba ang aking ama bago siya nawala? May sinabi ba siya sa'yo? Tila hindi totoo ang mga mata ni Tita Rockefeller. After a while, saka lang niya nasabi, siyempre nakita ko na siya dati.
Pero umalis ako saglit dahil may mga bagay akong dapat asikasuhin. Nang bumalik ako sa California, nawawala na ang iyong ama. Pagkatapos ng isang post, sinabi niya, makukumpirm ko na ang iyong ama ay nasa malaking problema. Hinahanap ko rin siya. At ikaw, bilang kanyang anak, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay pagbutihin ang iyong paglilinang. Ang iyong kakayahan. Medyo mahina. Nakikita ko na ikaw ay nasa yugto pa rin ng spirit transcendence at may kaunting distansya pa mula sa pag-abot sa divine transcendence. Hindi ito itinuturing na magic cultivation kung hindi mo pa naabot ang divine transcendence stage. Pagkatapos ng pagsulong mula sa spirit transcendence, ito ay ang divine transcendence. Kapag dumating ang oras, ang ulo ay mapapalaya bilang ang itaas, gitna at mas mababang mga core ng enerhiya na pinagsama bilang isa, paglinang ng espiritual na kamalayan. Iyon din ang pangunahing kinakailangan para makontrol ang Dragon's Bane of 36. Tanong ni Alex, saang lupain ka? Sumagot ang babae, mas mataas lang ito kaysa sa iyo. Pagkatapos noon, naglabas siya ng isang sinaunang ngunit sopistikadong kahon at inihagis sa harap ni Alex. Ito ay meeting gift ng tita mo. Kunin mo. Binuksan ito ni Alex para tingnan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang hindi kapani-pani walang mayamang diwa na bumubulusok mula rito. Nagulat siya. Nang tingnan niya itong mabuti, ito ay isang batong lavender sa loob ng kahon. Sa sumunod na segundo, dilat na dilat ang kanyang mga mata. Ito ay espiritual na amethyst marrow. Hindi niya maiwasang magulat. Alam niya ang maraming bagay tungkol sa paglilinang mula sa kanyang pamana ng ninuno. Para sa mga magsasaka, mayroong isang napakahalagang mapagkukunan na tinatawag na mga espiritual na bato. Sila ang minsan niyang nakuha sa sugal na bato. At ang mas mahalaga kaysa espiritual na bato ay espiritual na utak. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ito ay isang espiritual na sangkap na mas advanced kaysa sa isang espiritual na bato. Ang presyo ay hindi nasusukat. Kung tungkol sa espiritual na amethyst marrow, ito ang pinakatuktok sa mga spiritual narrow. Isang mahalagang bagay, hindi ko ito mate at togo. Napailing si Alex sa huli. Tinawag mo akong tita. Ano bang hindi mo matanggap? Dahil alam mo na kung ano ito kaya hindi ko na kailangang ipaliwanag ito sa iyo. Inikat niya ang kanyang mga mata at sinabing, at saka, kailangan ko rin ng 2 tao mula sa iyo. Ha? WHO. Susako at Seryo mula sa pamilyang Coleman ng Missouri. Kabanata 973. Curious na tanong ni Alex, ano ang kailangan mo sa 2 babaeng iyon? Binago ni Tita Rockefeller ang kanyang posisyon sa pag-upo. Ang kanyang mga paa sa ilalim ng mesa ay matikas na nag-cross. Ang dulo ng kanyang itim na sapatos na may mataas na takong ay dumampi sa hita ni Alex ngunit hindi siya naawa. Umigop siya ng alak at iniluwa muli sa baso. Aniya, ang alak na ito ay medyo masarap sa unang 3 paghigop. Hanggang sa ika-4 na paghigop, ito ay may maasim at astringent na lasa. Hindi na masarap uminom. Habang nagsasalita ay tinulak niya ang baso ng alak sa harapan ni Alex. Magpalit tayo ng isa pang baso ng inumin. Nakaupo sa tapat si Alex habang kumikibot ang gilid ng labi niya. Pinagmasdan niya si Tita Rockefeller na natural na pinupulot ang kanyang baso at napalunok. Gayunpaman, ang baso ng alak na iyon ay malinaw na lasing niya noon. At saka, nainom mo ito at iniluwa pabalik sa baso. Paano ko ito iinuman? Iinumin ko ba ang laway mo? Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang bawat isa sa 4 na mahusay na prinsesa ng pamilya Coleman sa Missouri ay isang abnormal na tao na may likas na kadugo. Ang mga hamak na iyon mula sa pamilyang Coleman ay walang alam. Itinuring lamang nila ang mga ito bilang isang pagan para sa pagsasanay ng martial arts at sinayang ang lahat ng potensyal ng kanilang dugo upang mapabuti ang kanilang paglilinang. Inilagay nila ng buo ang kariton bago ang kabayo. Gusto kong tipunin sila at sanayin sila sa 4 na eskremador. Pagkatapos ng isang post, sinabi niya, alam ko na ang 4 na mahusay na prinsesa ng pamilya Coleman ay hindi lamang may mga espesyal na linya ng dugo, ngunit sila rin ay mga bihirang kagandahan ng isang siglo. Hindi ka ba papayag na palayain sila? Natatakot ka ba na nakawin ko ang iyong mga babae? Dapat ba akong humanap ng ilang dilag para mabayaran ka? Tita, nagbibiro ka. Wala akong iniisip na masama sa kanila. Buti na lang wala ka. Bata ka pa kaya hindi ka dapat palaging magpakasawa sa pag-ibig sa pagitan ng mga lalaki at babae. Inilibot niya ang kanyang mga mata.
May kaluluwang naghahanap ng kagandahan at alindog habang ang napakalamig na panlabas na balat sa kanyang mukha ay itinaas. Natigilan si Alex na tumingin sa kanya. Naiisip niya, hindi pala siya kasing lamig ng yelo sa lahat ng oras. Sa kanilang pag-uusap, lumapit ang isang batang waiter na may dalang baso ng alak. Ibinaba niya ang baso sa harap ni Tita Rockefeller. Ang magagandang mata ni Tita Rockefeller na kanina papuno ng alindog ay natakpan ng malamig na hamog. Sa tingin ko hindi ako nag-order ng anumang alak. Itinuro ng waiter ang isang table na pailas sa tapat nila. Ma'am, ito ay isang regalo mula sa pangalawang master ng pamilya Johansen. Parehong tumingin sina Alex at Tita Rockefeller. Ang binata na nakaputi ay nakataas ang baso sa kanila, si Ronald Johansen pala ang kasama ni Leon Duncan kahapon. Sa tabi niya ay may isa pang lalaki at babae. Malamig na sagot ni Tita Rockefeller, hindi ko siya kilala. Bawiin mo. Mahinang paliwanag ng waiter, ma'am, iyan ang pangalawang master ng pamilya Johansen mula sa isa sa 4 na dakilang pamilya sa California. Siya ay mayaman at makapangyarihan. Maraming babae ang gustong umakyat sa pangalawang master ng Johanssons at maging babae niya. 2 babae lang ang maaaring magpabili sa kanya ng inumin para sa kanila. Ikaw ang pangalawa. Huwag palampasin ang magandang pagkakataon. Pangalawa. Ang una ay ang babaeng nakaupo sa kaliwa niya. Ang kanyang pangalan ay Mandy Lewis. Dahil lang sa tinanggap niya ang pangalawang master ng inumin ng mga Johansen, siya ay naging isang napakasikat na top-notch celebrity ngayon. Dapat alam mo kung sino si Mandy Lewis, tama ba? Ma'am, ito ang iyong once-in-a-lifetime opportunity. Kapag napalampas mo ito, pagsisisihan mo ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Habang nagsasalita siya, sinulyapan niya ng masama si Alex na para bang sinusubukan niyang sabihin na ang lalaking nasa tabi niya ay sadyang may malaking pagkakaiba kumpara sa pangalawang master ng mga Johansen. Hindi man lang siya karapat-dapat na kunin ang kanyang sapatos. Asar. Magiliw na binigkas ni Tia Rockefeller ang dalawang salita. Nagbago ang ekspresyon ng waiter. Medyo hindi siya masaya. Ma'am, magandang taktika na paluwagin ang mga renda sa pamamagitan ng pagsasamantala sa sitwasyon, ngunit ang labis nito ay maglalantad sa iyong mga bakas. Umagalpak ng tawa si Alex sa gilid. Ang napakalamig ngunit walang talo na si Tita Rockefeller ay marahas na komento ng isang waiter dahil sa isang tinatawag na mayamang tagapagmana ng pamilya Johansen. Sa sumunod na segundo, kinuha ni Tita Rockefeller ang baso ng alak. And, her gesture gave Ronald on the other side ng illusion of her being a tactful person. Umiti siya ng malumanay at tinungga ang alak sa baso niya. Samantalang si Mandy sa gilid ay mapaglarong ngumiti at sinabing, "Congratulations, second master. Magkakaroon ka muli ng isang walang katulad na kagandahan." Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 974. Gayunpaman sa susunod na sandali, dahan-dahang binaligtad ni Tita Rockefeller ang baso sa kanyang kamay. Ang red wine sa loob ng baso ay parang pana ang bumaril sa waiter sa tabi niya. Oof! Ang iskarlata na red wine ay tumama sa mata ng waiter. Ah! Nakakatakot na sigaw ng waiter nang mahulog sa lupa ang tray na nasa kamay niya. Tinakpan niya ang kanyang mga mata at napasigaw sa sakit. Ang mga pulang likido ay lumipad pababa sa pagitan ng kanyang mga daliri. Walang nakakaalam kung ito ay red wine o dugo. Dapat bulag ka. Paano magiging sapat na karapat-dapat ang mga basurang tulad nito para ibili ako ng inumin? Naninigas ang ekspresyon ni Ronald na kakainom lang ng baso ng alak, parang isang malakas na sampal lang ang natanggap mula sa kung sino. Marahang ibinuka ni Mandy ang kanyang labi at ngumiti. Ikalawang guro, ang magandang babaeng iyon ay nababalot ng mga tinek, hindi siya madaling paikot. Maya-maya, ngumiti ulit si Ronald at sinabing, "Alam mo ba kung bakit hindi hiniling ni Young Master Duncan sa taong bayaran ng nasirang Rolls-Royce kagabi pero binigyan pa niya sila ng kotse? Iyon ay dahil ang mga matinik na rosas ay higit na mabango. Ito ay masyadong hindi sanay upang makakuha ng mga kababaihan na maaaring makuha ng basta-basta. This kind of woman is my choice." Habang nagsasalita siya, tumayo siya at nagsali ng isa pang baso ng alak. Nakangiting ngumiti, naglakad siya patungo kay Tita Rockefeller. Nagbago ang ekspresyon ni Mandy, nakaramdam siya ng inggit dahil siya ang babaeng casual na nakuha ni Ronald. Gayunpaman, tumayo din siya at sumunod sa kanya. Umiti ang isa pang lalaki at sumunod na rin. Siya ang lapdog ni Ronald. Huwag kang magagalit, magandang babae.
Ako si Ronald Johansson, ang CEO ng Heavenbound Entertainment. Tinatrato kita sa inuming ito dahil nakikita kong mayroon kang magagandang katangian at mahusay na ugali. Ang iyong mga katangian ay angkop na angkop sa isang babaeng lead ng isang pelikula na malapit na naming ishoot. Maaari ko bang malaman kung interesado ka? Napakunot noo si Tita Rockefeller. Hindi ako interesado, umihi ka na. Napangiti si Mandy sa kanyang puso. Hindi siya umaasa na ang isang walang katulad na kagandahan tulad ni Tita Rockefeller ay darating sa panig ni Ronald. Kaya kumilos siya para magalit. Isang pagpapala na nalinang mo sa loob ng 8 buhay para sa second master na magustuhan ka. Sinubukan niyang maging mabait sa iyo ngunit naglakas loob kang tumanggi sa kanyang mabuting kalooban. Alam mo ba kung ano ang mga kahihinatnan ng pagkagalit sa pangalawang master ng mga Johansson? Talaga? Pulag ba kayong lahat? Hindi mo ba nakikita na sinasamahan ko ang aking lalaki? Alam mo ba kung ano ang mga kahihinatnan ng pagkakasala sa aking lalaki? Nanigas ang ekspresyon ni Alex. Tawag niya lang akong lalaki. Wala siyang ganoong lakas ng loob. Smack! Binato ni Ronald ang isang credit card sa harap ni Alex. Narito ang $5 milyong, ang password ay 6 na numero 1. Gusto ko ang babae mo kaya kunin mo ang pera at umalis ka. Siya ay tunay na naniniwala sa isang katotohanan na 99% ng mga bagay sa mundong ito ay malulutas ng pera at ang 1% na hindi malulutas ay dapat dahil sa kakulangan ng pera. Sumunod si Mandy at sinabing napaka-generous ni Second Master. Brat, itong $5 milyong ay sapat na para gastusin mo sa loob ng 2 buhay. Ngayon, mabilis na kunin ang pera at umalis. Hindi ka na makakakita ng ibang alok na tulad nito kung hahayaan mo ito sa pagkakataong ito. Bumaba ang tingin ni Ronald sa kanya. Ano ang desisyon mo? Tumingin sa kanya si Alex at sinabing, sige. Dahil determinado ka, sa iyo siya. Kinuha niya ang credit card at inilagay sa bulsa. Dahil sa pagkilos na iyon, hindi siya mapapantayan ni Mandy at ng iba pa. Nanlaki rin ang mga mata ni Tita Rockefeller. Samantalang, nasiyahan si Ronald. Umiti siya kay Tita Rockefeller at sinabing, pretty girl, bakit hindi ka pumunta sa tabi ko at maupo doon? Tumayo si Tita Rockefeller na kasing lamig ng mga punyal ang kanyang mga mata. Bigla siyang sumampal sa mukha ni Ronald. Bam! Sa sandaling iyon pinalipad si Ronald na parang bola ng kanyan at nontog ng malakas sa bar. Paglipad niya sa lupa, nakayuko ang isang braso niya. Malinaw, ito ay nasira. Kabanata 975. In a split second, natigilan si Mandy at ang iba pa. Puno nang hindi makapaniwala ang mga mukha nila. How dare you beat up the second master of the Johanssons? Alam mo ba kung sino siya? Ikaw ay nasa malaking problema. Maghintay ka lang, kahabulin ka ng mga Johansson. Nang bumaba ang boses ni Mandy, sinampal din siya ni Tita Rockefeller sa kanyang mukha. Sa mahinang pag-crack ng buto, nabaluktot ang buong mukha niya. May nahulog. Sa unang tingin, peking ilong pala. Anong slutty fake? Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para magdaldal sa harap ko at matakpan ang ating pag-uusap? Saan ang galing ang lakas ng loob mo? Ano ang napakahusay tungkol sa pamilya Johansson? Bumalik ka at sabihin sa patriarch ng pamilya Johansson na gumawa ng mga pagbabago sa pamamagitan ng pagpapakumbaba sa paghingi ng tawad sa amin sa Maple Villano. 8:12 ng tanghali bukas, kung hindi, sisirain ko ang pamilya Johansson. Hindi lamang ang mga salita ni Tita Rockefeller ang nagpatulala kay Ronald, Mandy at sa kasalukuyang lapdog, ngunit si Alex ay natigilan din. Sabi niya, bakit mo hinahayaan ang patriarch ng pamilya Johansson na dumating para humingi ng tawad? Hindi ko rin siya kilala. Sabi ni Tita Rockefeller, nangangailangan ako ng pera kamakailan. Hindi ba't napakayaman ng pamilya Johansson? Ibigay na lang nila sa akin ang kalahati ng kanilang pera para gastusin. Ibinuko ni Alex ang kanyang bibig at wala siyang imak. Nagsimula siyang maawa sa patriarch ng pamilya Johansson. Isang sako na talaga ang dumating sa kanya at kailangan niyang sisihin ang isang bagay na hindi niya ginawa. Ito ay hindi sinasadyang nagdulot sa kanya ng matinding pagkawala. Pagkatapos noon, malungkot na umalis si Ronald at ang iba pa matapos matalo. Kinailangan nilang isugod sa ospital para magpagamot, lalo na si Mandy, na isang top-notch female celebrity, ay kailangan pang dumalo bukas sa isang mahalagang award ceremony. Ngayon na ang kanyang peking ilong ay natanggal, paano siya dapat lumabas at makipagkita sa mga tao?
Paglabas ng tavern, nagsimulang magmura ng malakas si Ronald D. Stard. How dare they ask of my grandpa to go up to their doorstep and seek a humble apology? Patay na patay sila. Gusto kong mamatay ang lalaking iyon nang walang iwanan na bangkay. Putulin siya at ipakain sa mga aso. Tungkol naman sa babae. Pagkatapos kong makipaglaro sa kanya, ipadala siya sa Africa para maging alipin. Sabi ng kanyang lapdog, Second Master, I don't think that woman is that simple. Baka martial artist siya. Napakasakit ng braso at mukha ni Ronald. Ang galit sa kanyang puso ay pumalit sa kanyang katwiran. Bakit kailangan nating matakot sa isang martial artist? Ang aking pamilyang Johansson ay nagpalaki ng maraming martial artist. Marami pa tayong hari ng mga digmaan. Habang nagsasalita siya, hinayaan niyang kunin ng kanyang nasasakupan ng kanyang telepono para sa kanya. Tinawag niya si Timothy Summers at diretsong sinabi, Tim, nabugbog ako. Isang mabahong bitik ang lumabas nang wala sa oras at nabali ang braso ko. Nagbanta pa siya na hilingin sa aking lolo na pumunta sa kanyang bahay para sa isang mapagpakumbabang paghingi ng tawad at bigyan sila ng kalahati ng pera ng mga Johansson. Kung hindi, sisirain niya ang pamilya natin. Nang marinig iyon, hindi mapigil ang tumawa si Timothy. Maraming nakayukong tigre at nakatagong dragon sa California. Paano ba naman kasi ang daming matitigas na babae out of nowhere? Kahapon binasag ng isang babae na may apelyido ng Essex ang kotse ni Young Master Duncan. Ngayon, mas malala pa ang sa iyo. Pinutol siya ni Ronald. Tumigil ka nga sa kakatawa sa amin. Nasasaktan ako ngayon. Malapit na akong magmadali sa ospital. Saang ospital? Lalapit ako. Huwag kang sumama. Tinawag kita hindi dahil gusto kong puntahan mo ako. Ang bitik na iyon ay humiling sa aking lolo na magpatawad sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa Maple Villano. Walong bukas ng alas 12 ng tanghali. Mangyaring tulungan si Ron na suriin at makita kung sino ang may-ari ng Maple Villano. 8. Sige, susuriin ko agad. Ikaw na bahala sa sarili mo. Pagkatapos tawagan ni Ronald ay agad itong isinugod sa ospital. Sa sobrang sakit ay pinagpawisan na siya ng bala sa buong katawan. Samantala, sa tavern, si Tia Rockefeller ay hindi naabala sa paglilinis ni Ronald. Parang itinaboy lang niya ang ilang langaw. Gayunpaman, hindi siya nasisiyahan sa aksyon ni Alex na kunin ang pera at ibenta siya. Inubad niya ang kanyang sapatos na may mataas na takong at sinipa si Alex sa tiyan sa ilalim ng mesa. Ikaw maliit na bastos, wala ka bang moral baseline? Tita mo ako at talagang ipinagbili mo ako ng $5,000,000. Bumaba ang tingin ni Alex at natarante siya. Ang tiyahin na ito ay masyadong mainit. Naku, masyado siyang bayolente, di ba? Bukod dito, hindi ba masyadong mahaba ang binti na ito? Paano niya ako sinapak? Gusto talaga niyang ilayo ang paa niya. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 976. Namalaya ni Alex na tinatapakan siya nito ng sobrang lakas. Inawakan niya ang binti nito na nakabalot ng medyas at sinubukang alisin iyon sa kanya. Matapos mapagtantong walang silbi ang kanyang pakikibaka, huminto siya at sinabing, Tita, naniniwala ako sa iyong kapangyarihan. Hindi kakayanin ng mga ganoong basura ang isang sampal mula sa iyo. 5,000,000 ang nahulog mula sa langit. Gusto mo ba? Ibibigay ko lang sa iyo lahat. Isaalang-alang mo itong regalo mula sa akin. Kinuha ni Tita Rockefeller ang bank card at sinabing kahit kailan o ano, hindi mo ako dapat ipagkanulo. Hindi ko gusto ang pakiramdam niyan, got it? Oo, nakuha ko. Pagkatapos ng pangako ni Alex, inalis ni Tita Rockefeller ang kanyang paa sa kanya. Bumalik ka at lubos na maunawaan ang kapangyarihan nitong espiritual na Amethyst Marrow. Malamang na makakamit mo ang divine transcendence sa pamamagitan nito. Tumayo siya ng tuwid at ginulo ang buhok ni Alex, umalis kaagad pagkatapos kumaway sa kanya. Sa malalim na pag-iisip, pinagmamasdan ni Alex ang kanyang paglalakad. Yung mga kilos at emosyon ng tiyahin na ito, medyo hindi matatag. Parang sinusunod lang niya ang puso niya. Hindi mailagay ni Alex ang daliri sa kanyang pagkatao. Kaya wala siyang sinabi sa kanya tungkol sa banal na aklat at pagsalakay sa libingan noong panahong iyon. Sa pagtingin sa espiritual na Amethyst Marrow sa kanyang kamay, masasabi niyang wala itong masamang intensyon. Ang halaga ng gayong utak ay malamang na higit sa banal na aklat kung tutuusin. Si Richard Asterisk.
Ilang saglit lang umalis na si Alex sa hotel at mabilis na tinungo ang Dorothy Alex Constructions. Gayunpaman nabigo si Alex nang makita ang walang laman na opisina. Wala nang matagpuan si Dorothy. Natagpuan niya ang sekretarya ni Dorothy, si Jenny, at nagtanong tungkol sa kanyang asawa. Sagot ni Jenny, "Hindi rin ako sigurado kung saan siya nagpunta. Hindi na siya madalas na pumupunta sa opisina, inaasikaso ang karamihan ng trabaho sa ibang mga empleyado." Kay Alex, "I heard you, and MS Essex got a divorce right." Baka hindi niya matanggap at magalit. Dahil magkakilala sina Jenny at Alex, hindi siya natakot na magsalita tungkol sa mga sensitibong paksa sa kanya. Talaga. Kung gayon, ano ang ginagawa niya kamakailan? Hindi ko alam. Alright, trending ngayon ang isang balita tungkol sa kanya. Si MS Essex ay nakabasag ng Rolls-Royce Silver Ghost kanina. Nakita mo ba? Lahat ng tao sa kumpanya ay hindi rin makapaniwala. Paano magagawa ni MS Essex ang ganoong bagay? Alex, sa tingin ko dapat mo pa siyang suriin. Ang relasyon mo kay MS Essex ay hindi dapat nagtapos sa ganito. Alam ng lahat ng matatandang empleyado na mahal ka ni MS Essex. Tumango si Alex, seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Sige, Jenny. Kung may napansin kang mali kay Dorothy, tawagan mo ako ng privado. Ha? Hindi ba ibig sabihin yon ay pinagtaksilan ko ang aking amo? Inilagay si Jenny sa isang mahirap na lugar. Kinuha ni Alex ang isang card, isang member card para sa City Salon at ibinigay ito sa kanya. Nang makita ito, napabuntong hininga si Jenny. Isang diamond member card ng City Salon. Napangiti si Alex. Oo, sayo na yan. Umadjejek si Jenny. Salamat, Alex. Don't worry, I'll definitely inform you everything about MS Essex from now on. Tanong ni Alex, hindi ka na ba natatakot na ipagkanulo ang iyong amo? Sagot ni Jenny. Ang aming kumpanya ay tinatawag na Dorothy Alex Constructions. Kaya boss ka rin. Walang kwenta yan. Smarty pants. Iyon ay magiging lahat pagkatapos. Aalis ako ngayon. Agad na umalis si Alex sa kumpanya at nagpas siyang tumungo sa kanyang villa para tingnan. Noon lang tinawag siya ni Dorothy. Mahal, narinig ko na hinahanap mo ako. Nasaan ka? Nasa bahay ako. I'll be there in few. Sige. Nang si Alex ay nagmamadaling patungo sa Essex Villa, natapos ang sirang braso na operasyon ni Ronald sa First City Hospital. Ang kanyang mga magulang ay dumating kaagad pagkatapos matanggap ang balita. Matapos makita kung gaano kalubha ang pinsala ng kanilang anak, ang kanyang ina, ang mga ekspresyon ni Crystal Packwood ay naging malamig. Anak, sabihin mo kay nanay kung sinong godly-man bastard ang nagpatalo sa'yo ng ganito. Siguradong maghihiganti si nanay para sa iyo. Ang kanyang ama, si Daniel Johansen, ay galit na galit din. How dare na binugbog nila ang anak ko. Kahit sino pa yan, babayaran ko talaga sila sa ginawa nila. Babayaran ko sila ng malaki. Biglang may pumasok na 3 tao sa ward. Si Timothy at ang magkapatid na Duncan. Sinabi ni Timothy, Ronald, hindi mo mahulaan kung sino ang nakatira sa Maple Villa 8. Kabanata 977. WHO. Tanong ni Ronald na may halong galit. Sumumpa siya sa sarili na kailangan niyang pahirapan ng husto ang dalawang iyon. Gusto niyang pagsisihan nila ang pagsilang nila sa mundong ito, lalo na ang babaeng iyon na si Tita Rockefeller. Sa pag-iisip sa kanyang napakarilag na hitsura at katawan, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagnanasang nagninangas sa loob ng kanyang dibdib. Hindi. Ang pagtra-traffic sa kanya sa Africa ay napakagaan ng parusa. Pananatilihin ko siya sa tabi ko. Uhuberin ko siya at ikulong ko siya sa kulungan ng aso, pipilitin siyang mag-grow bago ito araw-araw, kung hindi, hindi siya mapakain. Tinitigan ng mga magulang ni Ronald si Timothy, halatang naguguluhan at hindi alam kung ano ang eksaktong nangyari. Nagsalita si Crystal. Sino ang sinasabi mo? Alam ko kung nasaan ang Maple Villa. Hindi ba pag-aari iyon ni Charles Carter? Binigyan pa niya kami ng villa doon pero napunta iyon sa pangalan ni Freya. Si Freya ay pinsan ni Ronald. Sagot ni Ronald. Ang nakasakit sa akin ay nakatira sa Maple Villa 8. Inilabas ni Daniel ang aura ng kanyang fighter. Magdadala ako ng ilang lalaki at kukunin lahat ng tao sa villa na iyon. Gusto kong makita kung gaano sila katapangan na pinangahas nilang baliin ang braso ng anak ko. Sabi ni Timothy, Mr. Johansen, kaunti lang ang alam mo.
Magagalit ka kung alam mo ang lahat ng nangyari. Bakit? Baka mas malala pa ito. Sagot ni Ronald. Gusto niyang pumunta si Lolo sa Maple Villa 8 at humingi ng tawad sa 12 PM bukas. Kailangan pa niyang ailay ang kalahati ng ating kayamanan. Sinabi niya na kapag hindi kami sumipot sa 12 sharp, dudurugin niya ang aming buong pamilya. Bang! Sa sobrang galit ni Daniel ay ibinagsak niya ang kanyang kamao sa stand sa tabi ng kama na nagkapira-piraso. Nakakatawa lang. Iniisip ba ng mga baliw na iyon na kami ay ilang malambot na marshmallow? Ang pamilya Johansson ay nasa paligid ng California sa loob ng maraming siglo. Gumawa kami ng isang pangalan para sa aming sarili sa parehong martial arts at negosyo. Kahit na ang 8 maharlikang pamilya ay hindi nang ahas na magsalita tungkol sa amin sa ganoong paraan. Puputulan ko ang mga baliw na ito. Babaliin ko ang mga buto nila. Mukhang hindi natakot si Daniel na magsabi ng ganoon sa harap ni Timothy, ngunit hindi gaanong nag-react si Timothy sa kanyang mga sinabi. Tanong ni Ronald, Timothy, sabihin mo sa amin. Sino ang 2 taong iyon? Napatingin si Timothy kay Yon. Well, medyo may kaugnayan sila ni Yon dito. Ano? Kamag-anak ba sila ni Yon? Nagsalubong ang kilay ni Ronald. Ang pamilyang Duncan ay mas makapangyarihan kaysa sa mga Johansson, kung hindi, bakit ko pa sipsipin si Yon? Kung talagang may kaugnayan ang 2 iyon sa mga Duncan, kailangan naming timbangin ni Johansson ang aming mga kalamangan at kahinaan. Malamig na napaungol si Yones. Kaming mga Duncan ay walang ganoong katangahang kamag-anak. Sasabihin ko na, ang taong nakatira sa Maple Villa 8 ay si Alex Rockefeller. Siya ang dating asawa ng babaeng dumurog sa kotse ng kapatid ko. Ano? Hindi ba, ang inabando ng anak ng pamilyang Rockefeller? Yung hiwalayan dahil walang kwentang manugang. Nagulat si Ronald. Pakiramdam niya ay kakagat lang siya ng aso. Matapos ang insidente ni Dorothy na masira ang Rolls Royce, ilang mga taong nakakakilala sa kanila ang nagsimulang ilantad din ang pagkakakilanlan ni Alex. Lahat ng impormasyon sa kanya ay negatibo. Talo, basura, duwag-tsag. At lahat ng iyon. Kaninang umaga pinagtawanan pa ni Ronald at Mandy ang lalaking ito. Hindi ko inaasahan na ang talunan na ito. Pabayang mabali ang braso ko at pinagbantaan pa kaming mga Johansson na ialok ang kalahati ng aming kayamanan. Paano ako mananatiling Karen sa puntong ito? Sabi ni Yones, ganun ba? Si Timothy ay nagukay ng ilang impormasyon at napagtanto na ang lalaking ito ay higit na sugar daddy. Matapos ma-kick out sa kanyang pamilya, umasa siya sa mga assets. Tapos naging, sino ulit? Naku, sugar daddy din ni Hailey Lawson. Ang Maple Villa 8 ang regalo niya sa kanya. Ngayon nahanap na niya ang sarili niyang babaeng nanakit sa iyo. Parehong ang mga pamilyang Essex at Rockefeller ay walang halaga kumpara sa 4 na dakilang pamilya ng California. Kaya naman ang mga taong ito ay walang pakialam kung sino si Alex. Sa pamamagitan nito, si Timothy ay nagkaroon ng napakalimitadong impormasyon. Siya ay nagmamadali pagkatapos ng lahat at walang ideya na si Alex ay isang nagbagong tao. Ang kanyang mga trump card ay sapat na upang maging sanhi ng mga lindol na may 10 magnitude sa California. How dare this loser of a son-in-law and that sugar mommy dares to piss us off? Dapat may death wish sila. Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 978. Malamig ang boses ni Crystal, puno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Dahil dito, agad na naghanda si Daniel na maghiganti para sa kanyang anak. Nagsalita si Ronald. Teka, Dad, hindi pa ako makakalabas ng ospital. Hindi ba niya sinabi sa amin na humingi ng tawad bukas ng tanghali? Maghanda tayo ng isang buong pag-atake sa bitik na iyon at dumiretso sa kanila sa 12 sharp. Gusto kong makita kung paano siya magalit sa akin. Dagdag pa ni Timothy, Kung pupunta tayo ngayon, baka hindi na rin natin sila mahanap. Matapos gumawa ng ganoong desisyon, nagsimulang mag-usap sina Ronald at Daniel kung paano mabibigyan ng hindi malilimutang karanasan ang walang alam na bitik na iyon. Sinabi ni Yon, Hoy Ronald, maaari mo bang hayaan akong hawakan ng taong Rockefeller na iyon? Nagpasya si Yon na habulin si Dorothy, anuman ang gastos. Nais niyang maging kanya ito, ngunit si Alex, ang kanyang dating asawa, ay isang kapintasan sa kanyang buhay. Hindi ako papayag na magkaroon siya ng anumang mga pagkukulang. Sinaman siya ng tingin ni Ronald. Sige.
Si Richard Asterisk. Noong panahong iyon, si Alex ang nasa lugar ni Dorothy. Pansamantalang lumabas si Claire, samantalang si Dorothy ang nag-aalaga ng may elo na octagon na bulaklak at espiritual na butil sa kanyang hardin. Ang parehong mga halaman ay nasa espiritual na lupa na tumutulong sa kanila sa kanilang paglaki. Sa pagdating ni Alex, binigyan siya ni Dorothy ng isang matamis na ngiti. Nakita mo rin ang nakakainip na balita sa internet. Boring balita. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Naka-off din ang iyong telepono. Akala ko may nangyari na sayo. Lumapit si Alex sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Naubusan ng baterya ang aking telepono kaya nag-charge ako ngayon. Tinitigan siya ni Dorothy ng mapagmahal na mga mata. Bigla niya itong tinulak at sinabing, "Hold on, we're divorced." Kung may makakita sa amin ng ganito, hindi namin alam kung paano ipaliwanag ang aming sarili. Pasok muna tayo. Sige. Pagkapasok sa bilya, kinulong ni Alex si Dorothy sa kanyang mga bisig, ayaw siyang pakawalan. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari at kung bakit siya galit na galit noong araw na iyon. Nakagat ni Dorothy ang kanyang ibabang labi pagkatapos ay kumilos para kumagat sa kanyang helix. Ikaw ang nagpagalit sa akin ng ganito. Dahil kay Daya, naisip ni Alex. Iniba niya agad ang topic. Napansin kong binasag mo ng husto ang kotseng iyon, ha? Ikaw ay hindi tulad ng iyong karaniwang sarili pagiging ligaw. Oo, at nakapunta na ako sa kumpanya mo. Sinabi ni Jenny na hindi ka pumasok sa trabaho kamakailan. Anong mali? Umanggaw si Dorothy. Bakit ko sasabihin sa iyo? Sino ka sa akin? Ako ang asawa mo. May kasama kang ibang babae sa gabi pero tinatawag mo ang iyong sarili na asawa ko. Maaari ka bang maging walang hiya? Bahagyang nagulat si Alex. Di naman niya nalaman na natulog ako kay Dai kagabi, di ba? Pero hindi ko maitanong iyon ng diretso. Para akong tanga para gawin iyon. Nag-overthink ka, sagot niya. Gusto ko lang matulog kasama ka, anak ko. Agad niyang idiniin ang labi niya sa labi niya. Sa loob ng ilang minuto, nataranta si Dorothy matapos mahalikan ng mapausok na tuluyang nakalimutan ng tungkol sa ibang mga babae na iyon. Ipinaliwanag niya. Ngayon na ang kumpanya ay nasa tamang landas, maaari ko na lamang ang aking mga empleyado na gawin ang trabaho para sa akin. Bakit kailangan kong gawin ang lahat ng aking sarili? Nakakapagod at magmumukha akong mas matanda kung patuloy kong ididiin ang sarili ko. Siya nga pala, kinain ko iyong mga espiritual na butil na ibinigay mo sa akin. Kahit na kaya kung magsanay kasama ka, mas malakas ako ngayon. Kung ayaw mong maniwala sa akin, mapatunayan ko. Madali niyang binuhat si Alex. Natigilan si Alex. Wow, ito. Ang espiritual na butil ay talagang bagay. Ito ay mas mahusay kaysa sa ginseng. Ang pagkain nito ng higit pa ay lubos na mapapabuti ang iyong kalusugan. Kahit na hindi mo masanay ang iyong panloob na puwersa, maaari ka pa ring maging isang babaeng Hulk. O, mawala ka. Sinong magkakagusto sa babaeng Hulk? Oo. I want to do a female Hulk now, sabi ni Alex habang binuhat siya papunta sa kwarto. Pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan nila itong isuot muli. Gayunpaman, nagkataon na bumalik si Claire sa oras na iyon at nang marinig niya ang mga ingay na nagmumula sa itaas, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagmamadali siyang bumangon at nagsimulang kumatok sa pinto. Dorothy, anong ginagawa mo dyan? Sino ang nasa loob? Buksan mo na ang pinto ngayon. Kabanata 999. Simula nang nanganak si Claire ng dalawang anak na babae. Natural lang na nakilala niya ang mga ingay na nagmumula sa silid ni Dorothy. Labis siyang nataranta matapos marinig ang ingay na iyon. Kanina lang nakatanggap siya ng tawag mula kay Iyon na nag-imbita sa kanya sa tanghalian bukas na natutuwa sa kanyang katayuan bilang anak ng pinakamayamang tao. Nais niyang iparehistro niya si Dorothy para sa kasal sa kanya sa sandaling ito upang siya ay maging pinakamayamang tao sa West California. Tiyak na magtagumpay siya sa buhay pagkatapos nito. Gayunpaman sa kanyang pagkamatay, alam niya kung ano ang ginagawa ngayon ni Dorothy. Siya. Ginagawa niya ito sa ibang lalaki. Sino kaya iyon? Baka si Alex. Noon, masayang-masaya si Claire kung malalaman niya ang tungkol sa pagtatalik nila dahil nangangahulugan ito na si Belle Blossom ay kabilang sa kanyang pamilya pagkatapos ng kanilang muling pagpapakasal. Gayunpaman, nagbago ang lahat ngayon. Sa bagong opsyon na ito sa harap ng kanyang mga mata, si Alex ay hindi na mahalaga sa kanya. Bang! Bang! Bang!
Buksan mo ang pinto, Dorothy. Buksan mo na. Nagpapanik si Claire sa puntong ito. Ipinangako niya kay Leo na virgin pa ang kanyang anak na hindi pa niya ito ginawa kay Alex noong kasal nila. Kung nalaman ni Leo na hindi ito totoo, maaaring makialam ang kanyang pamilya at itigil ang kasal. Paano ako magiging in-law nila kung ganoon nga? Ano ang gagawin ko? Biglang may pumasok na ideya sa utak niya. O tama na. May operasyon para dito. Ang tanga-tanga ko. Parehong nagulat sina Alex at Dorothy. Masyado silang naging interesado sa mga oras na iyon at hindi gaanong pinansin ang kanilang paligid. Hindi man lang nila namalaya na nakabalik na pala si Claire. Mabuti na lang at nailok nila ang pinto pagkapasok sa silid kung hindi ay nasaksihan ni Claire ang buong kalugod-lugod na eksena. Nag-aalala si Alex na baka malibogan siya pagkatapos nilang makitang ganito. Siya ay isang balo kung tutuusin. Anong gagawin natin? Nagpapanik si Dorothy at nauubusan na siya ng ideya. Napatingin si Alex sa bintana. Bakit hindi muna ako tumakas ngayon? Niyakap siya ng mahigpit ni Dorothy, hindi binibitawan. Ano ang dapat kong gawin pagkatapos mong tumakas? Napakamot sa likod ng ulo si Alex. Hindi ko alam. Anong gagawin natin ngayon? Pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong siya bakit hindi ko siya hipnotismo. Sagot ni Dorothy. Hindi kaya masama yon sa utak niya? Magkakaroon ba ng anumang mga side effect? Ang aking ina ay na-trauma sa nakaraan kaya ang kanyang utak ay tila nalilito. Kahit ano, umalis ka na. Haharapin ko siya. Pero ay pangako mo sa akin na hindi mo hahanapin si Daya. Akin ang ipinagbabawal na prutas na ito at ako lang ang dapat kumain nito. Ayokong inagaw niya ito sa akin. Isinuot ni Alex ng maayos ang kanyang damit. Oo. Hindi ko gagawin. Huwag kang mag-alala. Ilang segundo lang ay sumugod si Alex sa bintana na wala sa kwarto. Maya-maya pa ay pinagbuksan ni Dorothy ng pinto si Claire na sumisigaw at sumisigaw pa rin. Matapos sumugod si Claire ay napaungol siya na parang baboy ramo. Nasaan ang lalaki? Nasaan na siya? Ano ang nangyayari sa iyo, Dorothy? Paano ka magiging napakarumi at ibabalik ang isang lalaki at gawin ng ganoong uri ng bagay? Malamig na tinitigan ni Dorothy ang kanyang ina. May nakikita ka bang lalaki dito? Inanap ni Claire ang bawat sulok at sulok ng silid ni Dorothy hanggang sa paghalungkat pa sa kanyang aparador. Gayunpaman, wala siyang nakitang lalaki kahit isang piraso ng damit ng lalaki. May narinig talaga akong lalaki dito. Walang paraan na mali ang pagkarinig ko. Sumagot si Dorothy, kanina lang ako nanonood ng porn. Porn. Nagtagal ka para pagbuksan ako ng pinto. At tingnan mo ngayon. Akala ko ba hindi ko masasabi ang ginawa mo? Pinapasaya ko ang sarili ko habang nanonood ng porn, okay. Hindi mo rin ba madalas gawin iyon? Kaka-divorce ko lang, for God's sake. Medyo divorce ka rin kaya dapat mong malaman. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1000. Naguguluhan si Claire ngunit wala siyang masabi. Gayunpaman, nagawa niyang mag-isip ng isang bagay. Nagawa ko na dati pero ikaw hindi. Birhen ka pa kaya paano mo ito magagawa sa iyong sarili? Babae pa rin ang mga virgin. Nasa amin ang aming mga pangangailangan. Ikaw. Tapos. Di ba? Ikaw ba? Ano? Parang, oh Lord. Parang virgin ka pa ba? Kung hindi, tutulungan ka ni nanay na kumuha ng doktor para ipaayos ito. Siya ay kahangahangang. Hindi rin naman masakit. Ito ay tulad ng totoong bagay. Tinitigan ni Dorothy ang kanyang ina at nagtataka. Ma, paano mo nalaman ang mga ganyang bagay? Nagawa mo na ba ang operasyon noon? Ikaw. Bulalas ni Claire. Ah, syempre hindi. Bakit kailangan kong gawin iyon? Ang iyong godman father ay ang tanging tao na nagawa ko ito. Bakit mo malalaman na ako ay? Mukhang nag-aalinlangan si Dorothy dahilan para mailabas ni Claire ang katotohanan. Sige, sasabihin ko sa iyo. Ang tiyahin mo ay may ginawa sa kanya noong nakaraan. Ano? Nagulat si Dorothy. May na-date ang tiyahin mo bago siya nagpakasal kay Taylor. Sila ay medyo madamdamin. Ang bagay ay, ang taong iyon ay isang walang kabuluhang thug. Nang sinubukan siyang pigilan ng iyong lolo, hindi siya nakinig. Siya ay matigas ang ulo kahit na umabot sa paglipat upang manirahan sa lalaking iyon. Pagkalipas ng 2 buwan, nahatulan ang lalaki.
30 taong pagkakakulong. Noon, ang pakikipagtalik bago ang kasal ay lubhang bawal. Ang sinumang batang babae na hindi birhen hanggang sa kasal ay masisira ang kanyang reputasyon. Iyon ang dahilan kung bakit ginawa ng iyong tiyahin ang ganoong operasyon. Nakakamangha talaga ang doktor na iyon. Kadalasan ay pinupuntahan namin siya pagdating sa mga bagay na iyon sa ibaba. Sagot ni Dorothy. Hindi ko kailangan ng operasyon. Tinapik-tapik ni Claire ang sarili sa dibdib na kahinga ng maluwag. Salamat sa Diyos, nandyan pa rin. Tinakot mo ako, she turnless. Akala ko dumating na naman si Rockefeller para hanapin ka. Binabalaan kita. Talagang hindi ako papayag na makipagkita sa walang kwentang piraso ng she-T na iyon. Kung hindi, puputulin na kita. Nagpout si Dorothy. Lumabas ka na lang. Kailangan kong maligo. Si Richard Asterisk. Ilang minuto lang ay nakauwi na si Alex. Inilabas niya ang espiritual na amethyst mirror na ibinigay sa kanya ni Tita Rockefeller at sinimulang gamitin ang kapangyarihan nito. Magnanakaw na naman ang magnanakaw na iyon, di man holy bid, naisip niya. Gayunpaman, nagsisimula siyang masanay sa puntong ito. Gusto niyang makita kung ano ang magiging pagbabago ng ulo kapag natapos na ang paglilinang nito. Inawakan ni Alex ang espiritual na amethyst mirror gamit ang isang kamay, gamit ang kanyang puwersa para lumabas ang purple na espiritual na kapangyarihan mula sa espiritual na utak. Sa pamamagitan nito, ang kapangyarihan nito ay dumaloy sa kanyang katawan ng walang hanggan, bumubulusok mismo sa kanyang mga ugat at mga capillary. Ang kakaiba, si Alex ay talagang nag-aalala sa wala. Ang banal na butil sa kanyang itaas na core ay tila hindi interesado sa mga kapangyarihan ng espiritual na amethyst mirror. Bahagya itong tumalon sa pagsipsip at bumalik sa ibaba. Sinubukan pa ni Alex na idirekta ang kapangyarihan sa kanyang itaas na core, ngunit ang butil ay hindi tumugon sa kapangyarihan. Siya ay hinalinhan at nagsimulang sumipsip ng lilang espiritual na kapangyarihan sa kanyang katawan sa malalaking halaga. Mayroong maraming iba't ibang uri ng espiritual na kapangyarihan na ang bawat kulay ay kumakatawan sa ibang elemento. Ang berde, halimbawa, ay ang pinakakaraniwang kulay sa espiritual na kapangyarihan. Ito ay may elemento ng kahoy at higit sa lahat ay matatagpuan sa mga bundok at ilog. Pula na kumakatawan sa apoy. Ito ay matatagpuan sa underground lava. Ang asul ay kumakatawan sa tubig, samantalang ang dilaw ay kumakatawan sa ginto. At ang purple, sa kabilang banda, ay kumakatawan sa electric na umakma sa force na rin. Habang patuloy niyang ina-activate ang force, nagsimulang lumiit ang utak, samantalang si Alex ay palapit ng palapit sa paggamit ng divine transcendence. Si Richard Asterisk. Kasabay nito, bumalik si Ronald at ang iba pa sa kanilang tahanan sa California. Si Fanny Johansson, pinuno ng pamilya Johansson, ay dumating upang bisitahin matapos malaman na nabali ang braso ng kanyang apo. Pagkatapos nito, nalaman niya ang tungkol sa kahilingan ni Tita Rockefeller. Napabuntong hininga si Fanny, hindi masyadong nagpakita ng emosyon. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita siya. Kami ang mga Johansson ay nagpapanatili ng mababang profile sa loob ng maraming taon. Kaya siguro marami ang nag-iisip na tayo ay bumaba na sa kapangyarihan at katayuan. Sa tingin ko, oras na para ipakita kung gaano kalakas ang ating pamilya. Pulatin natin ang mga magsasaka na ito. Si Daniel, dahil nag-request siya, magdala ka ng 500 Golden Dragon Warriors at ibaba mo ang buong villa. Kabanata 1001. Nakasama mo ba ang lahat ng 500 nating mandirigma sa misyon na ito? Nang marinig ang kanyang sinabi, kapwa nanlaki ang mga mata ni Ronald at Daniel. Sa kabilang banda, ang magkapatid na Duncan at Timothy ay bahagyang nalito. Ano sa lupa ang Golden Dragon Warriors? Sagot ni Daniel. Hindi ba medyo marami ang 500? Nag-aalala ako na magdulot tayo ng napakalaking kaguluhan at masangkot ito sa mga opisyal. Malamig na napaungol si Fanny. Ano ang inaalala mo? Inahamon at iniinsulto nila ang pamilya natin. Kaya paanong hindi tayo lalaban? Kahit na narito ang ama ni Timothy, hindi rin niya ito magagawang sabihin. Naayos na. May kapangyarihan pa rin ang katayuan ko sa lungsod na ito. Nang marinig ito, parehong natuwa sina Daniel at Ronald. Ang mga Johansson ay namuhunan sa 500 Golden Dragon Warriors sa loob ng maraming taon. Kung talagang sasali sila sa isang misyon, ito ang kanilang pinakamalakas na lakas. Bukas ay tiyak na isang nakagigimbal na tanawin. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi maiwasan ni Ronald ang makaramdam ng tuwa.
Patuloy siyang umaasa na darating ang panahon na mamatay na makita si Tia Rockefeller na lumuluhod sa harap niya at humihingi ng tawad. Nais niyang magpatira pa ito sa harap niya at dilaan ang kanyang sapatos. Si Richard Asterisk. Bam! Sa loob ng Maple Villa 8, si Alex ay kasalukuyang nakaupo sa sahig na naka-cross legs. Nanginig ang kanyang katawan at bumulwak ang isang makapal na patong ng espiritual na kapangyarihan. Noon lang napagtanto niya na ang kanyang buong core ay pinagsama sa isa. Nagsalubong ang kanyang mga kilay, isang nakakapreskong daloy ng enerhiya ang bumungad sa kanyang ulo nang wala sa oras. Na parang nabuo ito sa sarili nitong walang hanggan, ang espiritual na enerhiya ay nagsimulang gumising sa kanyang isipan. Tuwang-tuwa si Alex. Sa wakas nakamit ko na ang mas mataas na antas. Opisyal ko nang sinimulan ang aking magic cultivation pagkatapos pumasok sa Divine Transcendence. Maaabot ko ang si Herbes Fantasia at magkaroon ng mahiwagang kapangyarihan. Agad niyang inilipat ang kanyang kamalayan sa kanyang noo. Naramdaman ng nakakapreskong daloy ng enerhiya na pagtanto niya na ito ang simbolo ng Divine Transcendence, espiritual na kamalayan. Sa pamamagitan nito, ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip ay makabuluhang bubuti at magagamit niya ito sa maraming iba pang mga paraan. Halimbawa, maaari niyang gamitin ang kanyang espiritual na kamalayan upang makipag-usap sa pamamagitan ng telepatikong pagpapadala ng mga mensahe sa ibang tao ng napakabilis. Bukod dito, magagamit niya ito sa paghahanap ng iba pang mga bagay. Pinakamahalaga, makokontrol niya ang Dragon's Bane of 36 gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan. Iniunat ang kanyang braso, ang Dragon's Bane of 36 sa kanyang isip na palasyo ay lumitaw sa itaas ng kanyang palad, lumulutang. Kanina lang kinailangan siyang gumamit ng lihim na spell at ibuhos ang kanyang dugo at buhay para magamit ang isa sa mga espada. Nagkaroon din ng mga makabuluhang epekto pagkatapos ng paggamit. Kung hindi dahil sa tulong ni Tita Rockefeller na ipinasok ang ilan sa kanyang chi energy sa kanyang katawan, hindi niya siguro maliligtas si Zoe at mapagaling ang binti ni Hailey. Gayunpaman, ang pagkontrol sa Dragon's Bane of 36 ay hindi kapani-pani walang nakakapagod. Sa kanyang bagong nabuong espiritual na kamalayan, minsan lang niya nakontrol ang mga espada. Pagkatapos nito, pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang kanyang malay at nawala ng malay. Kaya naman, agad siyang tumigil at ibinalik ang mga iyon sa kanyang isip na palasyo. Hindi tama iyon. Paanong nakakapagod pa rin? Kung talagang haharapin ko ang isang kaaway sa ganito, magsisimula itong maubos ang aking espiritual na kapangyarihan. Kung magpapatuloy ang labanan para sa isa pang ilang segundo, ang aking espiritual na kamalayan ay maglalaho. Mauubos na sana ako. Hindi na ako kailangan patalsikan ng mga kaaway ko. Ilang saglit lang ay natuklasan na niya ang dahilan nito. Ito ay dahil sa pagbuo ng mga blueprint. Bawat espada ay may kasamang blueprint ng pagbuo. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay kailangang bumana sa pagbuo ng blueprint upang palabasin ang aktwal na kapangyarihan ng mga espada. Ang espiritual na kamalayan ay isa sa mga pinakamahalagang kinakailangan para magsaliksik din sa pagbuo ng mga blueprint. Kung wala ito, ito ay parang isang taong may malubhang dyslexic na sinusubukang magbasa ng isang sanaysay. Ito ay magiging lubhang mahirap maunawaan. Pumayo si Alex at napagtanto niyang nasipsip na niya ng buo ang utak. Ang natitira na lang ay ilang pinong alikabok. Ang espiritual na kapangyarihan sa loob nito ay ganap na nawala. Nagpakawala siya ng buntong hininga, mas bumuti ang pakiramdam nang umalis siya sa basement. Pagkarating sa unang palapag ng villa, napansin niyang nag-uusap sina Waltz at Asher sa sopa. Nang mapansin si Alex ay agad na tumayo si Asher at ipinakita ang kanyang lubos na paggalang na para bang estudyanteng nakabangga sa kanyang guro. Ginoo. Rockefeller. Ibinalik ko ang Rockefeller Manor para sa iyo. Lahat ng dating nakatira doon ay lumipat na. At hindi ko alam kung gaano karaming mga bagay sa manor ang tunay na pag-aari mo, ngunit hindi ko sila hinayaang kumuha ng kahit isang bagay. Ito ang kontrata na pinirmahan nila. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1002. Kinuha ni Alex ang kontrata at mabilis itong sinuri. Sige, pasensya na sa abala. Isang karangalan na pagsilbihan ka, Mr. Rockefeller, sagot ni Asher. Umupo si Alex sa tabi ni Waltz. Ang cool mong magsalita noon. Sinubukan mo pa akong kalabanin noon. Bakit mas lalo kang umaarte sa iyong ninong simula nang mamatay siya? Halos makakisa asterisk S ka rin sa kanya. P.F. Napatawa si Waltz nang hindi sinasadya.
Natigilan si Asher. Nakaramdam siya ng awkward na hindi niya alam kung ano ang gagawin. Patuloy ni Alex, halika, maupo ka. Kapatid ka ni Waltz kaya pamilya mo rin ako. Lahat tayo ay homies dito kaya itigil ang pagiging magalang sa akin. Tawagin mo na lang akong kuya simula ngayon. Sabi ni Waltz, oy, hindi ba mas bata ka kay Asher? Agad na sinabi ni Asher, Kuya Alex ang itatawag ko sa'yo simula ngayon. Oo naman. Dahil sa iyo na ang manor, gusto mo bang puntahan ito? Tanong ni Waltz. Baka sa ibang araw, sagot ni Alex. Kaka-achieve ko lang sa next level kaya medyo malagkit ako. Kailangan ko munang mag-shower. O sige, dadating si tita bukas para mag-lunch sa amin. Kung hindi ka masyadong abala sa trabaho, dapat kang sumama sa amin at kumain. Baka may libangan din tayo sa tanghali. Ha? Narinig ni Waltz ang tungkol kay Tita Rockefeller. Alam niyang mas malakas ang babaeng ito kaysa kay Alex pagdating sa cultivation. Dahil dito ay nakaramdam ng kaba si Waltz na para bang unang beses niyang nakilala ang mga magulang. Bagamat mahal siya ni Brittany, iba ang kanyang tiyahin. Si Tita Rockefeller ay isang makapangyarihang babae mismo. Dahil kapatid siya ni William, madali niya itong napalitan na naging dahilan para makaramdam siya ng kaba. Lumipas ang oras nang matapos ang gabi ng payapa. Kinabukasan, dumating si Dai para kumatok sa pinto ng kwarto ni Alex. Gusto niyang kaladkarin si Alex sa supermarket para bumili ng pagkain dahil dadaan si Tita Rockefeller para mananghalian. Kailangan niyang maghanda ng maayos. Gayunpaman, ito ay maliwanag na siya ay isang nervous wreck. Mukhang hindi rin siya nakatulog na maayos kagabi. Lumilitaw ang kanyang dark circles. Nandito lang siya mag-lunch. Huwag kang kabahan dito. Hindi siya kakagatin. Napangiti si Alex matapos makita ang ekspresyon niya. Kung talagang kinakabahan ka, dapat kang tumambay sa ibang lugar, alam mo ba? Tinanggihan ni Daya ang kanyang mungkahi. Hindi ako gusto ng tiyahin mo noong una. Kaya kailangan kong baguhin ang opinyon niya sa akin para tanggapin niya ako. Walang magawang umiling si Alex. Anong hindi mapag-aalinlangan ng babae? Lumabas ang dalawa sa supermarket para kumuha ng mga sangkap. Alas 10 ng umaga, abala si Alex sa pagluluto sa kusina. Dumating na si Tita Rockefeller. Sabay-sabay, ang mga Johansson ay nagmamadali patungo sa Maple Villa 8 kasama ang kanilang 500 Golden Dragon Warriors. Lahat ng mga mandirigmang iyon ay nakasuot ng gintong baluti na may gintong talam sa kanilang mga kamay. Nagmukha silang sobrang may kintab at makapangyarihan habang inilalabas nila ang kanilang panloob na puwersa. Nagpasya silang huwag gumamit ng anumang paraan ng pampublikong sasakyan. Sa halip, tumakbo sila sa bilya ng napakabilis na para silang isang makapal na linya ng gintong pisi na lumipad sa isang iglap. Ang kanilang hitsura sa mga lansangan ay nagdulot ng kaguluhan sa lungsod. Pakiramdam ng mga mamamayan na maswerteng nakakita sa kanila ay parang bumilis ang tibok ng kanilang puso. Nanlaki ang mga mata nila at nakanganga ang bibig. Hindi pa sila nakakita ng ganoon kalakas na tanawin. Ang internet ay sumabog din. Marami ang nagsimulang sumunod sa mga Golden Dragon Warriors na ito, umaasa na makita kung ano ang kanilang ginagawa. Sabay na dumating sina Yon at Tanas sa Maple Villa. Bagamat narinig na nila ang tungkol dito sa panahon ng talakayan, medyo nakakatakot pa rin na makita ang nagniningning na mga mandirigmang ito na sumugod sa mga tarangkahan ng Maple Villa 8. Nang makita ito ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa kanilang bulugad na nagbigay din sa kanila ng matinding pagkabigla. Kinuha ni Yon ang phone niya at tinawagan si Claire. Koy Mrs. Essex, hindi mo ba sinabi na kinasusuklaman mo ang lalaking iyon ni Alex? Mayroon kaming palabas dito na may kinalaman sa kanyang buhay at kamatayan. Gusto mo bang sumama sa amin at manood? Kabanata 1003. Ano? Anong ibig mong sabihin? Buhay at kamatayan. Anong nangyari kay Rockefeller? Nagsimulang magdaldal si Claire sa kabilang linya. Mamamatay si Rockefeller ngayon. Sabi ni Yon. Na-provoke niya ang isang tao na hindi niya dapat. Bahagyang natigilan si Claire. Mamamatay ba si Alex Rockefeller dahil sa pag-provoke sa ibang tao? Nakaramdam siya ng conflict. Bagamat nananalangin siya sa pagkamatay ni Alex paminsan-minsan, minumura lang niya ito ng walang ibang layunin. Bilang isang karaniwang babae, natural pa rin siyang natatakot sa anumang may kinalaman sa pagpatay. Gayunpaman, sa loob lamang ng ilang segundo, naalala niya kung gaano kasama ang pakikitungo sa kanya ni Alex at natuwa siya.
Well, naging frantic ang brat na iyon pagkatapos yumaman. Gaya ng sinabi ko noon, ang balang iyon ay sasalubong sa kanyang pagkamatay balang araw. Walang makapagliligtas sa kanya. Iningi niya pa rin. Sino ang naprovoke niya this time? Ang mga Johansson ng California. Ha 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 ha. Misteryosong tawa ni Claire. Humihingi talaga siya. Siguradong mamamatay siya sa pagkakataong ito. Sige, nasaan na kayo? I'll be there right this instant. Gusto kong makita kung paano siya mamatay para sa sarili ko. Kapag nalaman ni Brittany ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak, malamang na hindi siya matatag at mauuwi siya sa koma. Matapos malaman na nasa Maple Villa 8 sila, agad na pinaandar ni Claire ang Benz na ibinigay sa kanya ni Yon noong isang araw at sumugod sa Maple Villa. Nagpasya siyang huwag sabihin sa kanyang mga anak na babae sa ngayon. Yung ibang tao ang tinutulungan nila kaysa sa pamilya lately. Sasabihin ko na lang sa kanila ang tungkol dito pagkatapos mamatay si Alex. Si Alex ay nagluluto pa rin sa kusina sa kanyang villa habang sina Daya at Waltz ay nag-alok ng tulong. Malaki ang kusina at nilagyan ng iba't ibang kagamitan sa kusina. Maayos at malinis ang lahat. May aircon doon, may telebisyon na nakasabit din sa dingding. Tunay na kasiya siya na makapagluto sa gayong kapaligiran. Pagkarating ni Tita Rockefeller, tumayo siya sa pintuan ng kusina, tinitigan sila gamit ang kanyang malinaw at magagandang mata. Walang ekspresyon ng kanyang napakagandang mukha. Nagbigay ito kina Daya at Waltz ng maraming hindi gustong pressure. Nadama nila na ang babaeng ito ay mahirap bigyang kasiyahan kaya't sinubukan nila ang kanilang makakaya upang maisigawa ang kanilang makakaya bago si Tia Rockefeller. Gayunpaman bilang isang celebrity at prinsesa parehong hindi nakaranas sa kusina. Wala silang ideya kung paano magluto. Lalo pa nilang pinasama at pinahirapan si Alex. Nagawa ni Daya na putulin ang kanyang kuko habang naghihiwa ng carrot. Nakabasag pa siya ng plato habang naghuhugas. Lahat ng kahihiyan na iyon ay gusto niyang umiyak. Sabi ni Tita Rockefeller, kayong dalawa, MS Stormer, MS Floor. Dapat bumalik ka. Ang alam mo lang gumagawa ng gulo dito. Hindi mo alam ang unang bagay tungkol sa pagluluto kaya bakit ka nag-aalok ng iyong tulong. Hayaan mo lang ako. Ha? Nagkatinginan sina Daya at Waltz. Bagamat nakaramdam sila ng pait, ang tanging magagawa nila ay iwan ang kusina sa kadiliman. Pumasok si Tita Rockefeller at sinabing, narito ang ilang payo para sa iyo, Alex. Dapat kang magpakasal sa isang maganda at may kakayahang babae. Kung ang isang tao ay hindi maaaring gumawa ng mga simpleng gawain tulad ng pagluluto, bakit mo iisipin ang mga ito kahit kaunti? Kailangan mong pagsilbihan sila araw-araw kung hindi nila kaya. I-stress mo ang sarili mo. Awkwardly smiled Alex while Daya and Waltz were furious upon hearing this. Pareho silang nakagat sa sarili nilang mga labi, labis na nabalisa matapos silang hindi direktang insultuhan ni Tita Rockefeller. Gayunpaman biglang nagmula sa kusina ang isang kalabog parang porselana na nabasag. Ang dalawang babae ay agad na lumingon upang tumingin muli sa kusina at napansin ang isang basag na mangkok sa tabi ng mga paa ni Tia Rockefeller. Natapon sa sahig ang fish soup na ginawa ni Alex. Napaawang ang bibig ni Alex. Tita, bumalik ka na rin. Mukhang hindi ka rin bagay sa kusina. Kaya ako na lang mag-isa. Natigilan sina Daya at Waltz sabay ngiti sa isa't isa. Nagsisilbi sa iyo ng tama. Iyan ang makukuha mo sa pagmamayabang tungkol sa isang bagay na hindi mo magagawa. At heto, akala namin sanay ka. Sabi ni Tita Rockefeller, paano ko malalaman kung gaano kadulas ang mangkok na ito? Malamang na hindi ito nahugasan ng maayos. Tumalikod siya upang kunin ang basurahan, ngunit nadulas ito dahilan upang gawin niya ang mga hati sa gitna ng kusina. Mabuti na lang at walang nabasag na tipak ng mangkok sa ilalim niya kung hindi ay nasugatan ang kanyang ilalim. Tinampal ni Alex ang noo gamit ang palad. Tita, kung gusto mong mag-training pumunta ka sa garden. Seryoso ako. Masyadong maliit ang kusina para ipakita mo ang iyong mga galaw. Go lang, magiging okay ako dito. Hindi nakaimik si Tita Rockefeller. Nang makita ang dalawang babae sa labas na pinipigilan ang kanilang pagtawa, naramdaman ni Tita Rockefeller na parang nabasag ang kanyang pagmamataas. Maya-maya lang ay may malakas na kalabog mula sa labas ng villa. Bang! Tawag! I-prick! I-click! I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1004. Kasunod noon ay isang malakas na kalabog na ikinagulat ng ilang tao sa loob.
Lamborghini ko. Sigaw ni Waltz. Nandito ang mga Johansen. Nasira nila ang mga steel gate sa Maple Villa 8. Gayunpaman, hindi tulad ni Terence, tila wala silang kapangyarihan ng isang Grandmaster. Kaya naman ang gate ay hindi nabangga sa pinto ngunit nabasag sa Lamborghini na nakaparada sa loob. Ito ay ginawa Waltz lubhang heartbroken. Agad namang lumabas sina Waltz at Daya kasunod sina Alex at Tita Rockefeller na nasa kusina. Nagulat sila sa tanawing nasa harapan nila. Ang lahat ng 500 Golden Dragon Warriors ay mga mandirigma na mas mataas sa Royal Rank. 30 sa kanila ay nakamit din ng Mystic Rank. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay magiging napakalaki. Bukod sa mga maharlikang pamilya sa Amerika, ang pagkakaroon ng ganitong kapangyarihan ng pamilyang ito ay nakakatakot lamang. Bago makilala si Alex, ang mga yawl na bahagi ng 4 na malalaking pamilya ng California ay mayroon lamang isang mystic na ranggo na manlalaban. Si Keith yun na nasa kalagitnaan na ng libingan niya noong mga oras na iyon. Bukod dito, siya ay isa lamang beginner mystic rank fighter. Ang Thousand Miles Conglomerate, ang ganap na kapangyarihan ng Underworld, ay wala. Wala man lang silang maraming nakamit na Royal Rank. Iilan lang sa kanila kasama si Waltz ang nakayanan noong panahong iyon. Kaya naman nakakagulat na makita ang pamilya Johansen na naglalabas ng gayong kapangyarihan. Nang sama-samang sumugod ang 500 mandirigma, agad nilang nakuha ang atensyon ng publiko. Ito ang gusto ni Fanny. Sinadya niyang inutusan ng mga mandirigma na gumawa ng ganoong eksena na nagpapakita ng likas na lakas ng pamilya Johansen. Hindi makapaniwala si Walt sa kanyang mga mata. Paano magkakaroon ng napakaraming ranggo na manlalaban dito? Talaga bang may ganitong kapangyarihan ang mga Johansen? Kahit na ang Summers ay hindi makakamit ito, tama ba? Mas malakas din sila kaysa sa pamilya ko. Dagdag ni Daya. Si Alex at Tita Rockefeller naman nakatayo lang tahimik. Ilang saglit lang, sabay-sabay na pumasok ang 500 mandirigma. Gayunpaman, kalahati lamang sa kanila ang nakapasok. Pinuno nila ang buong bakuran sa harapan na bumubuo ng isang gininto ang bundok gamit ang kanilang makintab na baluti na pinamamahalaang mag-iwan ng isang maliit na daanan sa gitna. Ang natitira sa kanila ay hindi na maaaring magsisiksikan pa. Kaya lang hinironggan nila ang mga labasan na ginagawang imposibleng may makadaan. Ang mga mandirigmang ito ay walang sinabi pagkatapos ding pumasok. Ibinagsak lang nila ang kanilang mga gininto ang talam at inilabas ang kanilang aura na parang mga gintong estatwa. Mukhang medyo kawili-wili ang mga Johansen, sabi ni Tita Rockefeller. Mukhang hindi sila nandito para humingi ng tawad. Mas mukhang sinusubukan nilang mag-higanti. Umiti si Alex sa kanyang tiyahin. Bagamat inilabas ng mga mandirigma ang kanilang aura para i-pressure siya, si Alex ay tila hindi naabala. Nagpatuloy siya sa pakikipag-chat kay Tita Rockefeller. Tita, mukhang hindi nakatulong sa iyo ang reputasyon mo. I mean, mas maganda ito, di ba? Kung talagang dumating lang ang mga Johansen para humingi ng tawad, kalahati lang ng yaman nila ang makukuha ko. Ngayon na ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para i-pressure kami, hindi ko na sila kailangang harapin at kunin ang lahat ng kanilang kayamanan. Ano sa tingin mo? Maya-maya lang may nagsimulang tumawa sa loob ng karamihan. Hahaha. Parang anino, lumapag siya sa harap ng pintuan. Kayong dalawang hamak na peste parang kasuklam-suklam pa rin gaya ng dati. Siguradong baliw ka sa pag-iisip na makukuha mo lahat ng kayamanan namin. Bibigyan kita ng 5 minuto. Lahat ng tao sa bilya na ito ay dapat lumabas dito at lumuhod sa harap ko ng maayos. Kung hindi lahat kayo ay mamamatay sa ilalim ng talam ng aking Golden Dragon Warriors. Ang lalaking tumalon ay si Daniel. Nakasunod sa likuran niya ang isang grupo ng mga tao. Ronald, Crystal, Timothy, Jonas, Yon, at isang babaeng nakakipaw. Napakunot ng noo si Alex. Oh shitty. Yan ang ex-mother-in-law ko si Claire. Kabanata 1005. Pakiramdam ni Alex ay para siyang nakagat ng aso matapos mapansin si Claire sa loob ng grupo. Halos magmura na rin siya ng malakas. Natigilan si Waltz at nanunuya sa hindi makapaniwala. Nagdilim ang ekspresyon ni Tita Rockefeller nang makita niya sila. Claire Sex, anong ginagawa mo dito? Nasira ba utak mo? Bakit ka nakikipag-hangout sa mga ganyang tao? Nagsalita si Alex. Ang tono niya ay halatang pag-alit. Nang marinig ito, ang grupo ng mga tao ay tumingin sa direksyon ni Claire. Malamig na tumawa si Claire.
Nandito siya para panoorin itong bumagsak sa kanyang pagkamatay. Nang makita kung paano siya pinalibutan ng Golden Dragon Warriors, nakaramdam siya ng gulat ngunit nasisiyahan. Alam kong darating ang araw na ito, Rockefeller. Like I said, karma will get back your ungrateful asterisk sa someday. Hindi umabot ng mahigit 1 linggo para mangyari ito. Nandito ako para tingnan kung paano mo huhukayan ang iyong libingan. Naging immune na si Alex sa masasakit niyang salita. Paumanhin, ngunit madidismaya ka. Hindi pa ako mamamatay. Tumawa ng nakakaloko si Claire. Hindi mo malalaman na matakot sa kamatayan hanggat hindi ka nito tinitingnan sa mata, ha? Pulag ka ba? Tingnan lamang ang lahat ng mga gintong boksingero na ito mula sa pamilya Johansson dito. Kahit sino sa kanila ay maaaring putulin ka. Ang unang hilera ng mga bibig ng mga mandirigma ay kumaibat matapos tawaging gintong boksingero ng lahat ng bagay. Ang kanilang mga gininto ang talam ay nagsimulang manginig na nais nilang talunin ang babaeng ito. Ligtas lang siya sa ngayon dahil nasa tabi nila siya. Iniinsulto mo lang kami. Hindi makayanan ni Waltz na pagmasdan ng mukha ni Claire at nagpas siyang magsalita. Pwede bang maging walang hiya ka pa, a sex hag? Sino ba ang umiyak at lumuhod sa harap ni Alex na nagmamakaawa na pakasalan niya ulit ang anak mo, ha? Ngayon nahanap mo na ang iyong sarili nitong random na mayamang tagapagmana at nagsimulang dilaan ang kanyang sapatos. Kaya handa kang ibenta ang iyong anak sa isang tao basta mayaman sila. Paano magpapatuloy ang mga taong katulad mo nang walang kahihiyan para sa iyong sarili? Nagsimulang umikot ang mga mata ni Tita Rockefeller dahil sa galit. Sumabog si Claire. How dare a mere slave like you talk to me like that? Ikaw ay hindi mas mahusay. Napakaraming babaeng nakapaligid sa kanya si Rockefeller, ngunit nagboluntaryo kang maging kanyang may bahay. Namatay na ba ang lahat ng tao sa mundo? Isa ka lang, Claire. Bulag ka. Paano kung mahilig ako sa pera? Sino ang hindi? At tama ka. Tion here is my new son-in-law and he's so much better than Rockefeller. Tingnan mo lang. Mamamatay ka ng bata kasama siya lahat dahil handa ka pa ring sumunod sa kanya. Napakagaling lang makipagtalo ni Claire. Alam ni Waltz na hindi siya mananalo dito. Sa sobrang galit niya ay namula ang mukha niya. Gusto mo bang tanggalin ko yung bibig mo sa mukha mo? Inilabas ni Claire ang kanyang dibdib. Oo. Halika na. Sa tingin mo matatakot ako sa'yo. Tingnan mo ang sitwasyong kinalalagyan mo. Lahat ng mga gintong kapatid na ito ay nakatingin sa iyo, mga kutsilyo sa kanilang mga kamay. Sa palagay mo ba ay dekorasyon lamang ang mga ito? Sa palagay mo ba ay ilang golden goosebumps lang sila? Sa sandaling iyon, marami sa mga mandirigma ang napuno ng halo-halong emosyon. Gayunpaman, hindi pa nasisiyahan si Claire. Inawakan niya ang mandirigmang malapit sa kanya at sinabing, halika. Koy boksingero, pakipakita sa bulag na babaeng ito kung ano ang kaya mong gawin. Dapat kang gumawa ng isang hakbang. Isang bagay na cool tulad ng Golden Cut of Wrath. Nanginginig ang mandirigma sa galit. Sa paghigpit ng hawak niya sa talam, nagsimulang lumabas ang mga ugat sa braso niya. Gusto niyang patayin ang babaeng ito na ayaw tumigil sa pagtakbo sa bibig. Tama na. Sigaw ni Daniel. Malakas at malinaw ang boses niya. Ang iyong oras ay tapos na. Sinubukan kong bigyan kayo ng pagkakataon, ngunit wala ni isa sa inyo ang lumuhod sa harapan ko. Kaya huwag mo kaming sisihin, Johansson, sa pagiging walang awa. Gagawin ko. Bigla naman siyang pinutol ni Alex. Tinabi niya ito at malamig na sinabi, ay, asar ka. Wala pang 12:00. Haharapin kita saglit. Ano? Namula ang mukha ni Daniel at nanlamig ito. Patuloy siyang nanunood habang naglalakad si Alex papunta kina Claire at Yon. Bahagya silang nilainggan ni Alex at nilainggan si Yon. Kaya ikaw ang apo ni Frederick Duncan, ang pinakamayamang tao sa West California. Anong ginagawa mo dito? Hindi napigilan ni Yon ang kanyang pagtawa. Tinuro niya si Claire at sinabing wala talaga. Dinala ko lang dito ang biyenan ko para panoorin kung paano kayo namamatay ng mga magsasaka. Smack! Sinampal siya ni Alex sa tapat ng mukha niya. Naramdaman niyo na uminit ang pisngi niya. Ang kalahati ng kanyang mukha ay nagsisimula ng mamaga at ang kanyang mga tainga ay nagpanteng. Niluwa pa niya ang ilang ngipin niya. Sa sobrang galit, sumigaw si Yon, how dare you slap me? Kilala mo pa ba kung sino ako, talo ka? Smack! Tawag! I prick! I-click!
I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1006. Sinampal ulit siya ni Alex. Kasing kapal mo ba ang bingi mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sino ka sa tingin mo? Kailangang lumuhod sa harap ko ang lolo mo kapag nakita niya ako, so what makes you think you can come by my place and butt into my business? Hindi madaling makakuha ng biyenan, alam mo ba? Nagawa ng sampal na bumagsak si Yon sa lupa. Nag-hysterical na rin si Claire. Bastard ka. Baliw ka. Hindi mo lang naprovoke ang mga Johansen, sinampal mo pa si Yon. Nalaglag mong ngipin niya. Hindi ka ba marunong mag-spell ng salitang kamatayan? Ngayon, gusto ko talagang makita kung paano ka mamamatay. Agad niyang tinulungan si Yon na mag-tip din. Nako, manugang. Mahal, okay ka lang ba? Tingnan ko. Oh Diyos. May sugat ang mukha mo. Naiinis si Alex nang makita niya itong umaarte ng ganoon. Maging si Tita Rockefeller ay nanunood sa kanila na may nakamamatay na mga mata. Punk ka. How dare you sampal kapatid ko? Sigaw ni Yones. Patay na patay ka. Mr. Johansen, ano pa ang hinihintay mo? Patayin ang bastos na ito ngayon din. Tayong mga Duncan ay sasagutin ang lahat ng responsibilidad. Napaungol ng malakas si Daniel at walang nangyari. Naramdaman niya ang isang napaka-suffocate na aura na bumabalot sa kanyang buong katawan. Parang nahulog mula sa langit. Umikot ang kanyang mga ekspresyon, sumigaw siya sa kanyang isipan, ano ito? Ano ito? Ito ay masyadong nakakatakot. Kaninong aura ito? Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Hindi rin siya makagalaw kahit kaunti na para bang ang lahat ng kanyang panloob na puwersa ay nagyelo. Pakiramdam niya ay nadurog siya sa ilalim ng isang malaking bundok, hindi niya magawang lumaban. Nilainggan niya si Tita Rockefeller na nakatayo sa kaliwa niya. Alam niyang nanggagaling ang aura sa direksyong iyon. Sigurado akong aura ng babaeng ito ngayon. Nang walang pag-angat ng isang daliri, nagawa niyang iparamdam sa kanya na parang nakakapit siya sa kanyang buhay. Sa wakas ay napagtanto niya na wala siya kung ano ang kinakailangan upang ilagay ang kahit isang daliri sa babaeng ito. Ang kanyang 500 Golden Dragon Warriors ay malamang na hindi rin kaya. Ano ang gagawin ko? Ano ang gagawin ko? Hindi na sana natin sinubukang pukawin sila. Oh Lord! Ronald, ano ang ginawa mo? Laking gulat ni Daniel. Wala lang siyang masabi noon. Ang tanging magagawa niya ay pawis ng malamig na bala. Napatingin si Yones sa kanya. Ginoo. Johansen, sabihin mo. Patayin ang bastos. Hanggat gagawin mo iyon, may utang na loob ako sa iyo. Smack. Kasunod noon ay isang sampal ang tumama sa mukha ni Yones na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang ilong. Ang sumampal sa kanya ay si Alex. Wala siyang ekspresyon habang sinasabi, sa tingin mo ba ay mahalaga ang iyong mga pabor? Hindi ko akalain. Napahawak si Yones sa kanyang ilong, puno ng galit ang kanyang mga mata. Bastard ka. Ikaw na piraso ng shitty. Ang lakas ng loob mong manakit ng babae. Hindi hahayaan ng lolo ko na marinig mo ang katapusan nito. Napabuntong hininga si Alex. Nagkataon lang na imbitahan ko ang lolo mo sa tanghalian. Bakit hindi natin siya pinapunta ng maaga? Tingnan niya kung ano ang ginagawa natin dito. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero, inilagay ang tao sa speaker. Frederick Duncan. Parehong napangiti sina Yon at Yones. Yung joke, puro kalokohan ang ibinubulalas niya. Iniimbitahan ng lolo natin. Sa tingin ba niya ay ganoon kadali iyon? Noon lang ang boses ni Frederick ay nanggaling sa kabilang linya. Parang takot na takot siya. Ano ang mali, Grandmaster Alex? May gusto ka bang itanong sa akin? Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Tiyak na nakilala ni Yon at Yones ang boses ng kanilang lolo. Nanlaki ang mga mata nila habang nanginginig ang buong katawan nila. Kabanata 1007. Ano? Yun ba? Lolo talaga. Higit sa lahat, napansin nila kung paano tinutukoy ng kanilang lolo si Alex. Tinawag niya itong Grandmaster Alex. Noon naramdaman ng dalawa na parang dinurog ng martilyo ang kanilang mga puso. Ang pangunahing dahilan kung bakit sila pumunta sa California ay upang makita ang bagong presidente ng SCBA. Sinabi sa kanila ng kanilang lolo na ang bagong pangulo ay si Grandmaster Alex. Bukod dito, mariing iminungkahi pa ni Frederick na si Yones ang maging sekretarya ni Grandmaster Alex. Kung mayroon man, umaasa siyang maaari itong maging asawa ni Alex.
Si Yon ay naghahanap ng impormasyon tungkol kay Grandmaster Alex sa nakalipas na 2 araw din. Gayunpaman, wala siyang nakuha sa lahat. Wala lang impormasyon na makukuha sa lalaking ito. Ngunit ngayon nalaman niyang si Alex, ang dating asawa ng babaeng kinagigiliwan niya, ay si Grandmaster Alex. Ang ekspertong makapagpapagaling sa kanyang lolo sa kanyang cancer sa tiyan. Hindi ko matatanggap ito. Mahinahong sinabi ni Alex, pumunta ka ngayon sa Maple Villa 8, kung hindi, tapos na ang mga apo mo. Ha? Nagulat si Frederick. Anong nangyari, Grandmaster Alex? Sinaktan ka ba ni Yon at Yones kahit papaano? Pumunta ka na lang, sabi ni Alex at ibinaba ang tawag. Si Frederick, na kumakain kasama ang isang matandang kaibigan, ay agad na umalis sa kanyang upuan. Hindi man lang niya maipaliwanag ang anuman, tinalikuran ng kaibigan ng walang salita. Ikaw si Grandmaster Alex. Tinitigan ni Yung si Alex na may kawalang paniwala at takot na uutol sa kanyang mga sinabi. Bagamat pinagdududahan ang mga kakayahan ni Alex, alam niyang buong pusong nagtiwala ang kanyang lolo kay Alex. Si Frederick pa rin ang padre de pamilya, dahilan kung bakit kailangang sumugod sa California ang magkapatid. Hindi lang sila ang kanyang mga apo. Si Frederick ay may 5 apo at 3 apo. Sa patuloy na pagtanda ni Frederick, ang kanyang cancer sa tiyan ay isang indikasyon na wala na siyang mahabang panahon sa mundong ito. Kaya naman ang kanyang pamilya ay nagsimulang mag-away laban sa isa't isa sa kanyang likuran, na gustong makakuha ng higit pa sa kanyang mana at katayuan sa loob ng pamilya pagkatapos ng kamatayan ni Frederick. Alam nilang hindi nila kayang buluhin si Alex, isang eksperto na posibleng makapagpagaling sa kanilang lolo. Kung gayon, malamang nasasalakayin sila ng kanilang kamag-anak na ginagawa silang mas hindi gaanong mahalaga sa mga mata ng kanilang lolo. Ito ay napakaraming kinahinatnan para sa kanila. Gayunpaman, walang ideya si Claire tungkol dito kahit kaunti. Puno ng galit ang kanyang mga mata nang lumingon kay Alex. Ano ang sinusubukan mong hilahin, Rockefeller? Tumanggi akong maniwala na kilala mo ang lolo ng aking manugang. Siya ang pinakamayamang tao sa West California. Mas maalamat siya kaysa sa dati mong ama. Kilala rin kita. Baka isa lang itong artista na kinuha mo, di ba? Pinunasan ni Alex ang kanyang mga templo. Claire Sex, ako ay prangka. Lagi kitang nakikitang baliw. Ganoon din ang nararamdaman ni Dorothy. Kaya naman lagi kong tinitiis ang kalokohan mo, pero huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya ng paulit-ulit. Ano ang sinabi mo? Tinawag mo akong baliw. Sa sobrang galit ni Claire ay napaangat ang ilong. Sabi ni Alex, oo, si Dorothy mismo ang nagsabi sa akin. Natroma ka sa nakaraan, kaya medyo gamaulo ang utak mo. Nawala ang iyong kakayahang makaramdam ng normal na emosyon. Ang natitira na lang sa iyo ay ang pagkahumaling mo sa pera. Ikaw, bullshitty. Tumanggi akong maniwala na sasabihin ni Dorothy ang tungkol sa akin sa ganoong paraan. Ako ang kanyang ina. Kung talagang normal ka, hindi ka karapat-dapat na maging isang ina. Bullshit. Hindi na ako makikipagtalo pa sa iyo. Di ba sabi mo mahilig ka sa pera? Paano ito? Bibigyan kita ng 10 bilyong dolyar kung mangangako ka na magkautaw sa harap ko at ako lang. Ha? Dahil dito, natigilan sina Claire, Waltz at Daya. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Tita Rockefeller. Ito ay simpleng kitawa-tawa. Smack. Lumapit sa kanya si Tita Rockefeller at hinampas si Alex sa likod ng kanyang ulo. Hoy Alex, hindi ka ba masyadong lalayo? Ang babaeng ito ay dating biyanan mo at hinihiling mo sa kanya na yumuko sa harap mo at ikaw lamang. Ano bang naiisip mo? Sinulyapan ni Waltz ang kagandahan ni Claire at bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata. Naiisip niya, mayroon ba talagang uri ng fetish si Alex? Agad namang nagpaliwanag si Alex. Hindi, syempre hindi. Ang ibig kong sabihin ay, gayunpaman hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Tawag. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1008. Nang kumikinang ang mga mata, marahas na itinulak ni Claire si Tita Rockefeller. Pag wala ka, ano ba ito sa'yo? Pumabi ka. Pagkatapos ay lumingon siya kay Alex. Alex Rockefeller, ikaw ang gumawa ng deal na ito. I don't mind groveling kung bibigyan mo ako ng 10 bilyong dolyar. I wouldn't even mind groveling before your entire family if you want me to. Kaya, nasaan ang pera? Ibigay ang 10 bilyon at susuko ako ngayon.
Dapat kang maging isang tao sa iyong salita kaya huwag maging duwag na sumisira sa kanyang pangako. Tuwang-tuwa si Claire. 10 bilyon. Kahit na talagang ibinenta niya si Dorothy sa mga Duncan, walang paraan na makakakuha siya ng 10 bilyon. Walang ordinaryong tao ang maaaring kumita ng ganoong kalaking pera kaya hindi niya inisip na mag-groveling kahit kaunti. Papayag siyang kumain ng tae para sa perang iyon. Sa pagkakataong iyon, agad siyang napaluhod, lumuhod sa harap ni Alex. Ngayon, hindi ka na makakabalik sa iyong salita kung luluhod muna ako. Hindi makapaniwalang nakatingin ang magkapatid na Duncan. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang walang hiyang babae. Biglang napuno ng hangin ang tunog ng isang malakas na sampal. Sinampal ni Tita Rockefeller si Claire sa kanyang mukha, malamig ang boses. Hindi ko na kayang panoorin ang lokong ito. Dapat mawala ka. Nagawa ng sampal na lumipad pabalik si Claire. Nahulog siya sa garden at nawalan ng malay. Nilainggan ni Alex sina Ronald at Daniel na hanggang ngayon ay hindi pa rin makagalaw. Umisi siya. May kalahating oras pa bago mag-alas 12. Kung gayon, bigyan natin ng kalahating oras ang ulo ng pamilya Johansen. Anong sabi mo? Nagtibit balikat si Tita Rockefeller. Wala akong pakialam. Napasimangot si Ronald. Hindi niya maintindihan kung bakit nakatayo lang ang kanyang ama. Hindi naman para maging dekorasyon lang ang 500 Golden Dragon Warriors, di ba? Tatay. Anong mali? Gumawa ng paraan. Si Daniel, gayon pa man, nanatiling nakatayo. Masasabi ni Crystal na may mali rin sa asawa. Sumugod siya at niyugyug si Daniel, sumisigaw. Daniel. Anong mali? Walang tugon. Nagsimulang magpanik si Crystal. Sila. Dapat may ginawa sila kay Daniel. Logan, ano pang hinihintay mo? Hindi mo ba nakikita na may mali kay Daniel? Crush mo na yung mga bastos na yan. Ngayon na. Si Logan Goldman ang pinuno ng Golden Dragon Warriors. Siya ay isang advanced mystic na rango na manlalaban, ang pinakamalakas sa loob ng grupo. Ang mandirigmang pangalawa sa kanya ay beginner mystic na rango. Para sa ilang kadahilanan, gayon pa man, walang anumang intermediate mystic na rango ng mga manlalaban. Matapos matanggap ang utos, itinaas ni Logan ang kanyang ginintoang talam. Mga mandirigma, pakinggan ang aking utos. Bumalik sa bilya kung mas mababa ang rango mo kaysa sa mystic. Mystics, kumuha sa lugar. Kunin ang bawat solong tao sa bilya. Patayin ang sinumang hindi makikipagtulungan. Ang kanyang mga utos ay makatwiran. Napakaraming tao ngayon sa bilya. Sa lahat ng mga mandirigmang ito sa may kintab na baluti, madali nilang saktan ang kanilang mga sarili kung susubukan nilang labanan sila dito. Sa loob lamang ng ilang minuto, daan-daang mandirigma ang umatras sa harapan. 31 Mystic Rank Warriors na lang ang natira. Napaatras din si Ronald at ang iba pa. Si Daniel naman ay nadala ng 2 mandirigma. Siya ay nagpapanik sa loob dahil ang kanilang kalaban ay tila nakakatakot na mapang-api. 500 sa aming mga mandirigma ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanila, lalo na ang 31. Literal na hinuhukay nila ang sarili nilang libingan. Gayunpaman, hindi pa rin makagalaw o makapagsalita si Daniel. Noon lang lahat ng 31 mandirigma ay sumigaw at sumugod kay Alex at sa iba pa. Ang mga mata ni Alex ay kasing linaw ng tubig. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinabi, itaas ang mga espada. 36 na Dragon Bone Sword ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Sa una ay buto karayom, Alex pinamamahalaang upang baguhin ang kanilang mga sukat pagkatapos makamit ang Divine Transcendence. Sa makatuwid, ang lahat ng mga espada ay hindi bababa sa 1 metro ang haba, mukhang lubhang mapanganib. Nagulat ang mga mandirigma, dilat ang kanilang mga mata. Halos hindi rin nila mahawakan ang kanilang mga ginintoang talam. Bahagyang iwinagayway ni Alex ang kanyang kamay. Pumunta ka. Kabanata 1009. Noong panahong iyon, may bisita ang mga Johansen sa kanilang lugar. Ang bisita pala ay isang matandang nasa 70s at magulo ang buhok. Mayroon siyang mahabang balbas na umabot sa kanyang dibdib. May hawak siyang 2 bote ng alak, ang bote na may label na pulang sticker na may nakasulat na Maiden Rose. Johansen. Buksan mo ang pinto. Kung ikaw, matanda, alam mo talaga kung paano takutin ang lahat. Napakababa mong profile, ngunit mayroon kang napakalakas na trump card sa tindahan. 500 Golden Dragon Warriors. Saan mo itinago ang mga ito sa lahat ng oras na ito?
Napangiti kaagad ang bibig ng matanda nang makita si Fanny. Nasiyahan din si Fanny sa kanyang sinabi. Ito ang gusto niya kung tutuusin. Ang kanyang pamilya ay nagpapanatili ng mababang profile sa loob ng 20 taon upang makagawa sila ng isang napakasabog na painaya. Gusto niyang mabigla ang lahat ng 4 na malalaking pamilya ng California at subukang gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili sa South California. Sa oras na iyon, nakakuha siya ng ilang intel mula sa kanyang especially iya at nalaman ang mga reaksyon ng 4 na malalaking pamilya at mga sinaunang martial arts na pamilya. Nagulat silang lahat at natakot. Ang matandang ito sa harap niya ay hindi rin ordinaryong tao. Ipinanganak sa isa sa 8 maharlikang pamilya, ang pamilyang C ng Alaska, na baalitang siya ang ikapitong tiyuhin ng ulo ng pamilya C. Gayunpaman, nagpakasal siya sa isang babae mula sa California. Dahil hindi nasanay sa mga alituntunin ng kanyang pamilya, nagpasya siyang mamuhay ng simple sa estado. Sa kabila nito, higit pa rin sa kanya ang kanyang katayuan at reputasyon. Siya ay isang nilalang na mas makapangyarihan kaysa sa 4 na dakilang pamilya sa California. Alam na ang matandang ito ay humanga sa kanyang mga mandirigma, naramdaman ni Fanny na para siyang kumain ng malamig na hiwa ng pakwan noong mainit na tag-araw. Nakaramdam siya ng tuwa. Hahaha, Andrew. Ano ang nagdala sa iyo rito? Kami, ang mga Johansson, ay karaniwang gustong manatiling mababa ang profile kaya hindi alam ng marami ang tungkol sa aming Golden Dragon Warriors. Hindi namin sila pinapunta sa mga misyon. Dinala siya ni Andrew sa isang mesa, binuksan ng isa sa mga bote ng alak. Halika, halika. Johansson, nagawa mong itago ang trump card na ito at bigyan ng lahat ng iba pang pamilya ng matinding takot. Dapat kang parusahan ng malaking basong alak na ito. Ito ay isang 30 taong gulang na dalagang Rose na hinukay mula sa puno ng balang ni Roy sa kanyang bahay sa City East. Ang kanyang apo ay hindi pa rin kasal sa edad na 30 kaya naisip ko na mananatili na lang siya sa ganitong paraan magpakailanman. Kaya naman sinama ko itong Maiden Rose. Hindi natin nais na sayangin ito ngayon, hindi ba? Umawa si Fanny. Gusto niya talagang subukan din ang 30-year-old na dalagang Rose. Habang umiinom sila, tinanong ni Andrew ang layunin ng paglabas ng Golden Dragon Warriors at kung ano ang nangyari sa pamilya Johansson. Hindi naman tayo pwedeng umupo na lang at hindi mag-away, di ba? Paliwanag ni Fanny. Iniinsulto nila tayo sa ganitong bilis. Kung wala kaming gagawin tungkol dito, magiging katatawanan kami sa California. Paano natin matatawag na bahagi tayo ng 4 na malalaking pamilya noon? Nanlaki ang mata ni Andrew. Sinabi mo bang Maple Villa 8? Ang binata na tinatawag na Rockefeller ay nakatira doon, tama ba? Sagot ni Fanny, yep, that's him. Isang inabando ng bata. Tudurugin ng aking mga mandirigma ang Maple Villa 8 sa araw na ito. Bumagsak. Nawala ang pagkakahawak ni Andrew sa tasang nasa kamay niya. Sa pagbagsak nito sa mesa, natapon ang lahat ng alak. Namutla ang mukha niya. Johansson, ikaw. Ikaw ang may problema. Oh Diyos, dali. Paatras ang iyong mga mandirigma sa sandaling ito. Lahat sila. Huli na kung mag-aaksaya ka pa ng oras. Gulo. Anong ibig mong sabihin gulo? Kami, ang mga Johansson, ay isang pamilya ng hustisya. Gumagawa din kami ng mga aksyon ng naaayon. Ang punk na iyon ang nag-provoke sa amin kaya hindi ito lalampas sa linya kung crush ko sila. Parang walang pakialam si Fanny. Sabi ni Andrew, hindi, Johansson. Makinig sa akin, hilingin sa kanila na umatras. Hindi sila makakabalik kung huli na ang lahat. Alam mo ba kung ano ang nangyari sa mga Coleman ng Missouri? Ang kanilang Grandmaster, si Terrence, ay namatay sa Maple Villa 2 araw na ang nakakaraan. Ano? Tiyak na alam ni Fanny ang tungkol sa insidente na bumangon sa mga Coleman at kung paano nadurog ang pamilya Stormer. Gayunpaman, wala siyang ideya kung paano namatay si Terrence. Nabalitaan na literal na naramdaman ni Terrence na lumiliit ang kanyang puso na parang pinipisil ng kamay ng kung sino. Hindi lang si Grandmaster Terrence kundi ang kanilang kahangahangang si Tristan, maging si Abel at ang isa nilang prinsesa, si Biako, ay dinurog ng lalaking iyon. Kung kaya niyang talunin ang mga Grandmaster, paano magkakaroon ng pagkakataon ng iyong mga mandirigma? Wala sa iyong mga mandirigma ang Earthrank, tama ba? Arg! Sigaw ni Fanny. Ang kanyang kagalakan at pananabik ay ganap na nawala, napalitan ng walang katapusang takot at sindik. Ngunit hinukay namin ang kanyang impormasyon. Isa lang siyang talunan, walang kwentang manugang.
Paano? Paano ito posible? Si Andrew gayunpaman ay umiling at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang alak, hindi umiimik. Medyo natigilan si Fanny sa kanya naalala na maaari niyang tawagan si Daniel, ngunit hindi niya ito sinagot. Sinubukan niyang tawagan din sina Ronald at Logan, ngunit hindi ito nagtagumpay. Till then.